Huwag ka nang mag-ensayo, Yibichuan. Bakit hindi ka pa nagmamadaling pumunta sa mundo para hanapin ang iyong tadhana? May isang nakatakdang kapalaran na naghihintay sa iyo. Ano ang silbi ng babae? Hindi naman siya makakatulong sa akin na maunawaan ang daan ng langit. Hindi rin siya makakatulong sa akin na supilin ang 4 na dagat at 8 mundo. Baka makagambala lang siya sa aking tahimik na pagninilay. Hindi naman sigurado iyon. Ikaw ay nag-iisip tungkol sa daan ng langit buong araw. Ngunit ang daan ng langit ay hindi nasa siyam na ulap, kundi nasa mga iyak at tawa ng mga nilalang. Sige, sabihin mo nga. Sino ba talaga ang aking kapalaran? Hindi mo naman sasabihin na ang mga lihim ng langit ay hindi dapat ibinubulgar, di ba? Alam ko na. Suyuru. Suyuru, ginawa mo ito para makasal sa ikatlong prinsipe. At pinatay mo ako sa araw ng aking kasal. Sino bang may kasalanan? Ikaw ang lehitimong anak, ako ang basta-basta. Mula pagkabata, lahat ng meron ka, lahat ng magaganda, nais mong agawin. Paano ko maaring payagan na mas maganda ang iyong kasal kaysa sa akin? Ang ikatlong prinsipe ay akin, ang buong tahanan ng Dukes ay akin. Guro ng bansa, ang aking anak na babae ay hindi nakatakdang maging masama. Hindi siya dapat isakripisyo. Hindi ba sapat na ang pagpatay niyo sa akin bilang sakripisyo? Bakit kailangan patayin ang ina ko? Matagal nang nananatili ang malaking ginang sa posisyon ng pangunahing asawa. Pinahirapan ang ina ko na umasa sa iba. Hindi ba siya dapat mamatay? Ngayon, ang ama ko ay naipit sa isang patibong. Ako ay isinasakripisyo. Ikaw ang gumawa ng gulo, di ba? Hindi ka ba natatakot sa fiancé ko na ikatlong prinsipe? Ikatlong prinsipe? Hindi mo pa alam, di ba? Kagabi, nagdadalang hininga kami ng ikatlong prinsipe. Hindi ito pwedeng mangyari. Paano naman magagawa ng ikatlong prinsipe? Ipagkaloob mo sa akin ang iyong harapan, ipakita mo sa harap ko. Hindi mo pa alam na humarap sa harap ng emperador. Lahat ng ito ay isang patibong na personal na inihanda ng hari. Kinansela ng hari ang kapangyarihan ng hukbong. Pinilit kang ialay sa Yunming Xiangxian para sa ikalawhati ng hari. 2 ang makukuha. Mamatay ka na. Hahaha. Yin Feng. Naway bumaba ang langit. At bigyan ako ng mahabang buhay ng emperador. Handa akong ialay ang buhay ko. Kailan na Xiangxian? Sumpain silang magdusa sa buong buhay nila. Walang magandang wakas. Mayroon palang nag-alay ng buhay para tawagin ako. Kailangan kong makita kung sino siya. Kung ikaw ay taos-pusong nananalangin, bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na maghiganti. Ang panahon ay babalik. Anong nangyari? Nakatulog ka ba ng masama? Inay. Anak, hindi ka ba nakapagpahinga ng maayos? Nakatulog ka ba ng masama? Bukas na ang kasal. Bukas. Kasalan. Inay. Anong petsa na ngayon? Nakatulog ka ng mabuti. Ngayon ay ika-7 araw ng Abril. Ika-7 araw ng Abril. Nabuhay akong muli. May oras pa para magbago. Inay. Inay, ayaw ko nang magpakasal sa ikatlong prinsipe. Tumakas ka na lang kasama ko. Pupunta tayo sa Jiangnan. Bakit ka nagsasabi ng mga kalokohan?
Kung dadalhin mo si inay para tumakas sa kasal, sisisihin ka ng emperador. Paano dapat kumilos ang tahanan ng mga? Alam kong ayaw mo sa bahay. Ngunit ang anak na babae ay kailangang mag-asawa. Sa muling pagkakataon, hindi ako pwedeng umupo at maghintay. Sweets para sa'yo, mas matamis pa. Bakit ka basta-basta pumasok sa silid? Anong klaseng asal yan? Ama, ayaw ng anak na babae na mag-asawa sa ikatlong prinsipe. Umaasa akong gagawa ng hakbang ang ama upang bawiin ang kasal na ito para sa anak na babae. Baliw, paano mo maaring sabihin na umatras sa kasal na ipinagkaloob ng emperador? Na, sa panahon ng kasal, bigla na lang itong binaligtad. Ano ang mangyayari sa reputasyon ng puok ng Su? Ayaw kong magpakasal. Kababawan, ang kasal na ito ay dapat ipagpatuloy. Mabuti pang manatili ka sa bahay at maghintay na ikasal. Dahil kung gayon, ikaw ay matigas ang ulo. Bukas, ang anak na babae ay personal na hahanapin ang ikatlong prinsipe upang bawiin ang kasal. Tumigil ka dyan. Hindi maaaring labagin ang utos ng emperador. Kung mangahas kang lumakad ng isang hakbang, tawagin ang tao. Ibalik niyo ang dalaga sa kanyang silid. Suyuru, gusto mong magpakasal sa ikatlong prinsipe. Susuportahan kita. Ay. Sobra na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok? Ate, paano mo naman nagawang pumasok sa kwarto ng iba? Paano ka naglakas loob na gawin ito at hindi mo pa kayang ipakita? Tawagin ang tao. Sumigaw ang katulong. Tulong, may tubig na umaagos, tulungan niyo ako. Insyang, ikaw. Ikalawang prinsipe. Mula ngayon, tapos na ang ating pagkakaibigan. Yuru. Ay naku. Inay. Rebelde, anong klaseng tao ka? Kapatid na si Insyang. Hindi ganon ang pagkakaintindi mo. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Dumating ang ama at si Yun-onti ng tamang-tama. Malapit nang ikasal si Nyang. Malapit nang ang kasal. Nangyari na ang pagtatalik ni ate at ng ikatlong prinsipe nang hindi ko alam. Nananawagan si anak sa ama. Nabawiin ang kasal na ito. Hindi maaaring basta-basta talikuran ang kasal na ipinagkaloob ng emperador. Hindi rin ako sumasang-ayon. Ngayon, nag-withdraw ka sa kasal. Bukas, magiging katatawanan ako sa buong lungsod. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Huwag ninyong sisihin ang ikatlong prinsipe. Lahat ay dahil masyado kong gusto ang ikatlong prinsipe. Naiinis na naman ang aking kapatid at pinapalo ako. Huwag na huwag kang magsalita ng galit. Kung gusto mo talagang matamaan, tutulungan kita. Su Yunxiang. Kung hindi dahil sa ikaw ay tunay na anak ng Su pamilya, na makakatulong sa akin na makuha ang tiwala ng mga tao, at sa pagmamana ng trono, hindi ko sana pakakasalan ang ganitong selosang babae. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad kay Yuru? Pagsisisi. Karapat-dapat ba siya? Ikalawang prinsipe, ititigil na natin ang ating kasal. Ano ang masasabi mo tungkol sa kapatid mo? Tatay. Kahit bulag ka na sa katotohanan, may hangganan pa rin. Ang kasal bukas ay tuloy pa rin. Manatili ka sa bahay, at maghintay na ikasal. Ikasal. Bukas, ang utos ng emperador ay parurusahan ka sa pakikipagsabuatan, at papatayin ang buong pamilya Su. Wala kaming makakaligtas. Dahil sa pag-atras sa kasal, naglakas loob kang magkalat ng balita na ang iyong ama ay nakikipagsabuatan. Tingnan mo kung hindi kita papatayin ngayon. Ate, paano mo magagawang siraan ang ama mo ng ganito? Kung lumabas ito, mapaparusahan ka ng kamatayan. Lahat ng mga anak ay umaasa na maging maayos ang kanilang ama. Ikaw pa, siraan mo pa ang pangalan ng tatay mo. Kaya siguro sinuntok ka ng tatay mo. CJ. Magaling. Dahil hindi niyo ako pinaniniwalaan. Ang kasal na ito, kahit anong mangyari, hindi ko itutuloy. Kaming mga kapatid ng Su. Hayaan na lang si Yuru na magpakasal. Kababawan, tumigil ka dyan. Hindi pwedeng labagin ang utos ng emperador. Su Yunxiang, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na umalis? Maging asawa ng hari ay isang biyaya para sa iyo. Huwag mong kalimutan ang iyong lugar. Huwag kang magpakaswail. Kung ganoon, wala nang ibang paraan kundi ang ipagluto ito. Kaya mo ba? Tawagin ang mga tao. Yunxiang, sumunod ka na lang sa ikatlong prinsipe. Makinig ka sa sinasabi ng ikatlong prinsipe. Hindi ka pababayaan ng ikatlong prinsipe. Ate. Tatay. Tawagin ang mga tao, dalhin siya. Tatay, bitawan mo ako. Kaya ko nang maglakad mag-isa. Lahat, umalis na kayo.
Ikalawang prinsipe. Tayo'y magkaibigan mula pagkabata. Bakit nagbago ka ng ganito ngayon? Nagbago ako. At hindi ba't ikaw ang kapatid na babae? Isinilang na may malambot na balat at mabangong amoy. Nakakabighani ang aking nakita. Siya ang nagpakita ng interes. Anong lalaki ang makakapigil dito? Hindi ba't ito ang tamang pagkakataon? Umalis na ako. Ikakasal siya sa'yo. Pero, makakasama ka sa saya. Ito rin ang aking pangarap. Kung makakasama mo ako sa silid ngayong araw. Sang-ayon ako sa pag-atras sa kasal. Hindi ako naniniwala dyan. Kapag ikinasal na tayo, tiyak na ipapagawa ko sa'yo araw-gabi. Naalagaan ako at si Yuru. Mangarap ka ng mga bagay na hindi mo makakamit. Katatapos ko lang ipainom sa'yo. Ngunit ang pampalakas ng damdamin ng Chanxiang Tower. Ngayong gabi, ako, ay magpapaiyak sa'yo para humingi sa akin. Ikaw ay walang hiya. Kapatid na yun siyang Sampaguita. Huwag mong asahang magtatagumpay. Masyadong tuyo, mag-ingat sa apoy. Maingat sa apoy, tuwing tag-init at tuyot. Tulungan niyo ako. Ayokong pakasalan si ikatlong prinsipe. Siya yon. Hindi pa niya alam ang aking tunay na pagkatao. Ginoo, ayos ka lang ba? Ayokong pakasalan si ikatlong prinsipe. Ako si Ibichuan. Ikaw. Su ang anak ng pamilya Su. Talaga namang siya ang sinasabi ng langit na anak ng tadhana. Hindi ka naman talaga tagabantay ng oras, di ba? Mukhang hindi naman. Kahapon, ginamit mo ang buhay mo para tawagin ako. Pero hindi mo alam kung sino ako. Ikaw ay si Binance ang Diyosa. Hindi ito possible. Ano sa tingin mo? Paano ka nakakuha ng muling pagsilang? Ikaw ang nagligtas sa akin. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa iyong problema. Kapag na-activate ang aray, agad akong makakaalam. At tiyak na mayroong tao. Isinakripisyo sa gitna ng ritual. Alam mo na pala ang lahat. Ito, hawakan mo. Hintayin mo ako. Buksan mo. Ay naku, Yunsang, magbihis ka na. Tulad ng sinabi ni Yuru, nagmamadali kang makipaghalubilo sa mga kalalakihan dito. Ikaw, walang hiya ka. Ang kasal ay hindi dapat magkamali. Walang sinuman ang pinapayagang magsalita ng kahit kaunti. Tao, ilagay siya sa tahanan ng mga Su. Gawin ang nararapat. Maghintay para sa hatol. So yun siyang, itatanong ko sa iyo ito sa huli na pagkakataon. Ikaw, magpapakasal ka ba o hindi? Nakasumpa na ako sa iba, hindi na ako pwedeng magpakasal. Come here, dalhin mo ang aking palaso. Harapin ko si Yunming Shangxian. Patayin kita, rebeldeng babae. Tatay, huwag kang magalit. Matagal nang may pag-ibig ang ikatlong prinsipe at ang aking kapatid na babae. Nagkakaroon ng pagtataksil. Bilang ate, paano ko naman maaring masira ang magandang pagkakataon ng kapatid ko? Huwag kang magbabaluktot ng katotohanan. Ang kapatid mo ay mabait at may dangal. Hindi ito dapat kumalat. Tila ikaw ang walang disiplina.
Hindi ka sumusunod sa mga asal ng isang babae. Tingnan mo, hindi kita papatawarin ngayon. Tatay, noong bata ka, sobrang mahal mo ako. Nakalimutan mo na ba? Ikaw pa rin ang araw-araw na kasama ako sa pagbili ng candy sa kalsada. Kahapon, pinainom ako ng laso ng ikatlong prinsipe. Ako ang biktima dito. Tatay, hindi mo man lang ako iniisip. Lolo, huwag na pong saktan. Kahit na masama pa siya. Hindi ba siya pa rin ang tunay mong anak? Hayaan mo na ako ang bahala dito. Hindi ko alintana kung kanino ka nangako. Dapat ipagpatuloy ang kasal ngayon. Kung hindi ka susunod, ipapadala ko ang nanay mo sa Jansi, para hindi na kayo muling magkita sa buhay na ito. Itay, Itay. Hinarangan mo ang daan ni Yuruo. Talagang magkasundo sina Yuruo at ang ikatlong prinsipe. Ngunit walang maniniwala sa'yo. Lalo na't simula bukas. Wala nang supamilya sa mundong ito. At wala na rin ikaw. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong masamang balak. Nililinlang mo ang emperador. Ihandog ako sa langit. Hindi ko kayo papayagang magtagumpay. Ano kung malaman mo? Maaari bang bumalik pa? Kahit na hindi na makabawi. Ihahayag ko ang inyong masamang plano. Sa buong mundo. At sa inyo'y walang takas. Maliit na bastos. Magtangkang makipag-away tayo hanggang sa huli. Sinaktan niya ako, siya ang tatay ko. Ikaw, ano ka ba? Magtangkang saktan mo ako. Sige na. Baligtad, baligtad. Tao. Si Suyun Xiang ay may lihim na relasyon sa isang lalaki. Hawakan mo ako. Sino? Nanay, ang hirap mong hanapin. Oh, hindi ba't ito ang aking magandang kapatid? Bakit ganito na ang itsura mo? Ngayon ay kasal ng kapatid. Paano mo nagawa ito? Itong maliit na masamang tao. Parang alam ang ating plano. Alam mo, ano naman ang magagawa mo? Wala namang naniniwala sa sinasabi mo. Suyuru, hindi kita pinabayaan. Mula pagkabata, lahat ng magaganda ay ibinigay ko sa'yo. Bakit mo ako ginaganyan? Ibinigay sa akin. Akin ito na nakuha ko. Ano nang pakialam mo? Gusto mo lang namang pakasalan ang ikatlong prinsipe, di ba? Ibinibigay ko sa'yo. Bukas, alis na ako sa tahanan ng mga. Pwede mo nang iwanan ako at ang nanay ko. Iwan. May pustahan ako sa ikatlong prinsipe. Siguradong mapapatay kita ng plano ko. Ang pusta ay 10 leang na pilak. Para lang sa 10 leang na pilak, papatayin mo ako. Bigyan kita ng 1,000 leang. Hindi, buong pamilya ng Su ang ibibigay ko sa'yo. Pero ang buhay mo ay katumbas lang ng 10 leang na pilak. Kahit sa iyong kasal o sa buong pamilya ng Su. Lahat ng ito ay pag-aari ko na noon. Ikaw, ahas na babae, hindi kita papayagang magtagumpay. Inay, umalis na tayo. Nasa labas pa si tatay naghihintay sa atin. Maliit na pilya. Ang araw mo ay ang kamatayan mo. Halika, dalhin mo ang dalaga sa salamin para mag-ayos. Umalis na tayo. Suyong, magpatuloy ka lang dyan. Gusto kong makita kung sino ang mamamatay sa kanila, ikaw o ang ikatlong prinsipe. Sino ang mapapahamak sa huli? Binabati kita, binabati kita. Pasok kayo sa loob. Binabati kita, binabati kita. Nagsimula na ang magandang palabas, hayaan niyo akong magsimula dito sa lugar kung saan maraming bisita. Makinig kayo sa akin. Malapit nang maglabas ng utos ang emperador. Para sa parusang kamatayan ng pamilya Su. Pagkakanulo at pagtataksil lahat ay papatayin. Kung ayaw mong madamay, dapat kang tumakas agad. Ay naku, itong bagong kasal. Napaka walang kwenta ng sinasabi. Tumahimik ka. Kakatapos ko lang bumalik mula sa malaking tagumpay sa hilagang disyerto. Paano ako magiging taksil sa bayan? Paano mo naman magagawang siraan ang ating ama? Kahit na ayaw mong pakasalan ang ikatlong prinsipe. Hindi mo dapat ganyanin ang ating ama. Yun Xiao, alam ng tiyahin mo na may galit ka sa loob. Nagmumura ka sa ama dahil pinaghihiwalay ka at ng iyong kasintahan. Pero hindi mo talaga dapat isipin na sirain ang kasal, ha? Tama ba? Tama. Gusto ko talagang sirain ang kasal na ito. Makinig kayo. May ibang tao na ako sa labas. Ngayon, hindi na ako mag-aasawa. Tumahimik ka. Pasensya na talaga. Pasaway ang batang babae ko. Paumanhin, paumanhin. Ang anak na babae ng pamilya Su, nakipag-ugnayan pa bago ang kasal. Hindi kaya totoo yun? Kung totoo man yun, magpapakasal pa kaya ang ikatlong prinsipe sa kanya? Hindi ko akalain na ganito pala ang ugali ng anak na babae ng pamilya Su.
Nakakahiya at kapansin-pansin. Sinira mo ang reputasyon ng pamilya Su. Ginoo, hindi siya marunong makisama. Huwag mo na lang siyang bigyan ng halaga. Ay, inay. Bumalik ka dito at lumuhod ka. Hindi kayo naniniwala sa akin. Kaya't handa ka bang tumaya sa akin? Sa oras ng insenso. Kung may darating mula sa palasyo. Upang ipahayag ang utos. Kanselahin mo ang kasal ngayon. Buwisit na bagay. Kung magbibigay ng utos ang emperador. Puno ng pagpatay. Saan ka makakakita ng mga walang kwentang kasal? Mga bagay na puno ng kalokohan. Paano ako nagkaroon ng ganitong kapahamakan? Mabilis, umakyat ka na sa karwahe ng kasal. Narito ang utos ng emperador. Narito ang utos ng emperador. Sa ngalan ng langit, tinawag ng emperador. Si Su Hong ay nakipag-ugnayan sa mga banyagang prinsipe. Nagsinungaling tungkol sa mga tagumpay sa digmaan. Niloko ang emperador at nagkasala. Agad na alisin ang titulong baron. Papatayin sa pamamagitan ng mabagal na pagpatay. Papatayin at ipapakita sa publiko. Lahat ng lalaki sa pamilya ay papatayin. Ang mga kababaihan ay magiging mga alipin ng estado. Impossible. Malaking tagumpay. Hindi ito maaaring peke. Ako ay inakusahan ng mali. Su Hong, naghahanap ka pa ng dahilan. Nagbigay ng maling impormasyon tungkol sa pagkatalo sa harapan. Pinalilitaw na isang malaking tagumpay. At nakipagsabuatan pa sa hilagang digmaan. Nagdulot sa hangganan ng kaguluhan at kamatayan. Ang mga tao ay naghihirap ng husto. Kasalanan ay hindi na mapapatawad. Ako ay inakusahan ng walang katotohanan. Gusto kong humarap sa harap ng hari, gusto kong humarap sa hari. Ang utos ng hari hindi pwedeng peke. Dalhin siya. Sandali lang. Emperador, may isa pa akong sasabihin. Kung ang pamilya Su ay maaring maghandog. Sa isang taon, buwan, araw, at oras na anino. Isang babaeng may kapalaran na may anino ng Phoenix. Maaaring mapawi ang parusang kamatayan sa pamilya Su. Sino sa Su pamilya ang may kapalarang Yinfeng? Si Su Yunxiang. Si Su Yuru ang tunay na may-ari. Paano mangyayari iyon? Siyempre si Yunxiang ang dapat. Kaparang Yinfeng. Tama ba, Ginoo? Nga. Alam ng lahat sa bahay. Na ikaw lamang, ate, ang may kapalarang Yinfeng. Ate, tanggapin mo na ang iyong kapalaran. May ebidensya ako. Ito ang aking at Suyuru na talaan ng kapanganakan. Nakasulat dito ang pirma ng midwife. Hindi ako may kapalarang Yinfeng. Si Suyuru ang tunay na may ganun. Totoong-totoo nga. Paano naman pwedeng mangyari? Sigurado silang mag-ina ang nagsinungaling. Hayaan mo na lang ako ang pumalit sa ate ko. Responsibilidad ko rin na iligtas ang pamilya ng Su. Ginoo, si Yuru ay bata pa. Maliit pa ang katawan niya at hindi maganda ang kalusugan mula pagkabata. Nakakaawa naman siya. Hindi pwede siyang ipapadala para mamatay. Humingi ka ng pabor sa Grandmaster. Hayaan mo si Yunxiang na pumunta. Yunxiang, bata pa ang kapatid mong babae. Hindi niya dapat isakripisyo ang buong pamilya. Ikaw ang lehitimong anak. Dapat sana ay siya ang may tungkuling ito. Hindi naman siya ang may nakapangakong kapalaran ng Phoenix. Kung sakaling masira ang mahika ng Grand Magus, ano ang gagawin natin? Ginoo, si Yuru ang tunay na may kapalaran ng Phoenix. Ngayon, sino pa ba ang mahalaga? Para iligtas ang kapalaran ng pamilya. Kung siya ang ate, siya lang ang pwedeng mamatay. Tatay, siya ang anak mo, hindi ba ako? Yunxiang, lagi kang magalang. Yung nakababatang kapatid mo ay bata pa. Tatay, paano mo mapapanood siyang mamatay ng walang pakialam? Hindi mo mapapanood siyang mamatay ng walang pakialam. Pero mapapanood mong mamatay ako ng walang pakialam. Isang taong sumisira sa pangalan ng pamilya. Ang pag-aalay sa emperador ay isang biyayang hindi mo makakamit sa walong buhay mo. Tao, itali siya sa akin. Sino ang may lakas na humawak sa aking anak na babae? Sino ang may lakas na saktan ang aking anak na babae? Ay. Sa katulad mong walang silbi. Nais mo pang gumanti sa akin. Hilahin ang malaking ginang palayo. Inay, gusto mo bang makita na ang pamilya Su ay daan-daang buhay ang mawawala dahil sa'yo? Gusto mo bang maging anak na magalang na kilala sa lahat ng panahon? O gusto mong maging salarin na pumatay sa iyong ina? Ito ay talagang isang kasinungalingan. Ito ay isang sabuatan ni Suyuru. Para lang sa pagtaya ng 10 layang na pilak sa ikatlong prinsipe. Kailangan akong ipadala sa kamatayan. Hahaha. Peke ang utos ng emperador. Peke rin ang pag-aalay sa langit para sa mahabang buhay. Ngunit totoo na kailangan kang patayin. Hehe. Mabilis kang mamatay. Kung matalo ang kapatid mong babae sa pustahan, malulungkot siya. Hindi mo ba kayang makita ang kapatid mong babae na malungkot? Ito ang tatay ko. Ang pamilya ko.
Si Ginoong Suyunsyang ay tumangging sumunod sa utos na maghandog. Ngayon, papatay na namin ang kanyang ina para humingi ng tawad sa emperador upang hindi tayo madamay ng buong tahanan. Ginoo, pakawalan mo na si Yunxiang. Hayaan mo na akong mamatay. Tawagin ang tao, dalhin siya. Perpekto ang plano ko, di ba? Alam ko na. Siyempre, ang tatay na ito ay tiyak na paborito ako. Papatayin ka. Sa pinaka-pinakamagandang araw ng iyong kasal. Ihuhulog ka sa impyerno. Yibichuan, tutulong ka sa akin, di ba? Suyuru, hindi ko akalain na ikaw, isang walang silbi, ay nakapagplano ng ganitong malaking balak. Niloko mo ang emperador, nag-utos na. Alisin ang kapangyarihan ng Su pamilya at ibigay ito sa ikatlong prinsipe. Pagkatapos, hanapin ang pagkakataon na isakripisyo ako sa altar para mapatay. Para magawang legal na pakasalan ang ikatlong prinsipe. Tama ba ako? Matalino ka, pero hindi pa tapos. Kapag naagaw ng ikatlong prinsipe ang trono ng maayos, magiging emperatris ako. Suyuru, ikaw ang magpapasok sa kailaliman ng kailaliman. Nakakatawa, paano naman pwedeng ako? Guro ng estado, ang anak kong babae ay hindi isang may-ari ng madilim na kapalaran. Pakiusap, huwag siyang saktan. Pakiusap. Anong gagawin mo sa nanay ko? Pakawalan mo ang nanay ko. Pakawalan mo ang nanay mo. Nanay. Bakit? Anong gagawin mo? Lumapit ka sa akin, pakawalan mo ang nanay ko. Sige, basta't lumuhod ka sa harap ko at magbigay galang. Hanggang sa masiyahan ako. Palalayain ko siya. Kung hindi, huwag si Yunxiang. Si Suyuru. Ang salita ay salita. Huwag. Huwag. Hahaha. Magpatama pa ng mas malakas. Ngayon para kang aso. Isang aso na nagmamakaawa at kumakaway ng buntot sa akin. Hahaha. Su Yunxiang. Itong mukha mo. Noong nakaraan, ako ay pinansin ng buong lungsod. Ngayon, gusto kong sirain ito. Yunxiang. Ay. Inay. Huwag. Huwag mong galawin ang aking ina. Gawin mo na lang ang sarili mong mga paa. Huwag. Ay. Hahaha. Hahaha. Yibichuan. Nasaan ka? Dali, tulungan mo ako. Su Yunxiang. Talaga namang inosente ka. Hindi ka talaga maghihintay na dumating yung tagapagbantay para iligtas ka. Kayong dalawa, mga walang hiya. Mamatay na kayo. Husband, sa wakas nandito ka na. Pasensya na, mahal, ang late ko. Salamat sa pagdating ng Diyos-Diyosan. Salamat sa iyo, Ginoong Yunming, na nagpakita at iniligtas ang aking anak na babae. Bodong tao, itinuring pa ang batang ito na isang Diyos. Itong walang muwang na nilalang. Talagang naglakas loob na iligtas siya. Sige, sama-sama na tayong maghandog sa langit. Bakit hindi pa kumikilos ang pambansang guro sa tamang oras? Ang kalaguyo ng iyong anak na babae. Pumasok sa sagradong lugar ng altar. Nanggugulo sa kaayusan ng altar. Bastos ka, paano mo nagawa na sirain ang dangal ng anak ko? Hindi ka ba magniiling at mamatay? Tingnan ang itsura mo. Parang gusto mong magpakamatay kasama ang iyong kalaguyo.
Mahal na guro ng bansa. Ayaw niyang bumaba, sakto lang. Agad na simulan ang aray. Hayaan silang maghandog sa langit. Ikaw nga. Kontrolin ang mga walang kwentang aray na ito. Matapang. Nagmamalabis ka sa pagdududa sa aking banal na aray. Ako ay nananalangin sa langit para sa mahabang buhay ng emperador. Hindi ako ang yugming na Diyosa. Tanggapin mo ang iyong madugong alay. Hindi ka naman isang mataas na Diyos. Paano mo alam na hindi kayang tanggapin ng mataas na Diyos? Sino ka ba para magsalita? Hindi ba't mas mataas pa ang katayuan ng guro ng dako? Kailangan bang ihandog ang aking anak para makuha ang pabor ng Diyos? Para ang supamilya ay umunlad ng mabilis. Ikaw, isang simpleng tagabantay ng oras, umalis ka na. Pagsasakripisyo ng buhay, labis na kasamaan. Malapit na ang tamang oras, mukhang sinasadya mong sirain ang aking ritual. Tingnan natin kung sino ang may lakas na humawak sa kanya. Ang aking anak na babae ang papatay sa kanya, iyon ang kanyang kapalaran. Naglakas loob kang agawin ang kutsilyo. Umalis ka. Agad na hayaan siyang patayin siya. Paulit-ulit mong sinisira ang seremonya. Kung mapapagalitan si Yunming Xiangxian, malaking sakuna yon. Ihulog mo ang kamay mo, inutil. Ikaw na insekto, nananakit pa ng asawa ko. Huwag mong hawakan ang anak ko. Makikipaglaban ako sa'yo. Nanay. Sobrang mali, parang baliktad na ang lahat, para kang nakabaliktad na lang sa langit. Isang tao, dakpin niyo ang batang ito. Bastos ka. Tumama ka pa sa akin. Gagawin kitang piras-pirasin. Ginoo ko. Sobrang sakit ng paa ko. Talagang nilapastangan mo siya hanggang ganito. Yung tulad niya na dapat nang ilubog sa ilog. Ang pagbibigay ng sakripisyo kay Yunming Xiangxian ay isang malaking biyaya na. Sa ganitong maliit na sugat, bakit ka magtataka? Sinasabi mong maliit na sugat lang ito. Subukan kong iparamdam sa'yo. Ang lasa ng paghiwa at pagkaputol ng mga kalamnan. Narito na ang ikatlong prinsipe. Itong masamang babae. Nagtangkang tumakas sa kasalang taong ito. Ngayon, tiyak na paparusahan kita ng labis. Ang nakatatandang prinsesa ay nakipag-ugnayan sa gwardiya bago ang kasal. Katatapos lang niyang saktan ang aking mukha at nais pa akong patayin upang manahimik. Ikaw pala itong gwardiya. Ninakaw mo ang magandang pagkakataon ko. Masarap ba ang lasa? Nakapagpababa ka sa akin, ikaw na mababang tao. Puno ng maruruming salita. Ganito ang royal na pamilya ng Dachu. Ano ka ba talaga? May karapatan ka bang makialam sa akin? Asawa. Kahit na sinira mo ang iyong anyo, tinitingnan ang katawan. Mukhang kayang magamit pa rin. Ako. Para bang dinala mo ako pabalik sa palasyo. Gawin mong isang katulong sa pagtutulugan. Sa mga susunod na araw, maglilingkod ka sa akin at kay Yuru. Ikaw ba? Kung sakaling pumayag ka, ako ay hahanap ng magaling na doktor para gamutin ka. Prinsip, ikaw ay isang taong mayabang. Dahil hindi ka sumasang-ayon. Kung gayon, ikaw ay isang taksil. Paghahatian ka ng 5 kabayo. Asawa, pinakamasama ang prinsipe na ito. Siya ang naglagay sa akin ng gamot. Gagawin kong pira-piraso ang bastardo na ito. Marunong siya ng mahika. Marunong siya ng mahika. Kayo, mga hangal at sakim na anay. Ihahalin tulad ang inosenteng babae sa buhay na handog. Ngayon ay ipaparamdam ko sa inyo ang takot. Nagagalit ang makapangyarihang Diyosa. Mukhang naiipit ka na sa galit. Mga salitang nakakalito sa masa. Dapat magpigil ang Diyosa. At ito ay para sa mga katulad mo, na may mga kapangyarihan ng demonyo. Sisindihan ko ang mga formularyo. Pipigilan kita, ikaw na demonyo. Demonyo. Ito ang demonyo. Na nagalit kay Yunming Xiangxian. Ang Xiangxian ay nagpadala ng parusa mula sa langit, upang siya at si Infeng ay ihandog bilang sakripisyo. Para mapawi ang galit ng Xiangxian. Ikaw na tagapagbantay. Kumandong na agad. Huwag ninyong papatayin kami. Ito ang nakikita ng mataas na Diyos na may kayabangan sa kanyang pag-ugali. Para lang parusahan siya.
Ngayon, kahit si Yunming na mataas na Diyos ay nakatayo sa aming panig. Halika. Arestuhin ang masamang lalaki at babae. Ihandog kay Ginoong Yunming. Sino ang may lakas na manggulo sa akin? Walang makakapagligtas sa iyo. Sinasabi ko ito. Asawa, hindi mo ba sinabi na isang tao ang mamamatay kapag binuksan ang aray? Mukhang ang ikatlong prinsipe ang pinakaangkop dito. Manggagaway, tulungan ang hari. Ihandog ang katawan na ito, bayaran ang iyong mga kasalanan. Ay. Hindi. Si Suyuru, sabi ko na. Ikaw ang nahulog sa kailaliman. Namatay ang ikatlong prinsipe. Mga rebelde. Pumatay sa prinsipe. Tao na. Patayin mo siya. Lalang ang mga Diyos, labanan ang mga masasamang espiritu, pabagsakin ang mga rebeldeng salot. Lumabas ang mandirigmang mula sa hilagang dako. Para patunayan ang inosente ni Suhao. Magandang araw po sa inyong lahat. Talo ang hilagang dako. Sumunod kami sa utos ng Panginoon upang ihatid ang sulat ng pagsuko. Ngunit pinigil ng mga tao ng pambansang guro sa loob ng ilang araw. Hindi makapagpakita sa hari. Hahaha. Napakabuti. Sa wakas ay makikita na ang pagkakamali ng aming tahanan. Pambansang guro, maghintay ka na lang na makaharap kita. Isusumbong kita. Ang usaping pagsasabuatan ni Suhao ay naituwid na. Hindi ka na kailangang ihandog. Salamat, Ginoo. Si Suhao ay hindi nagtataksil sa bayan. Kaya't itigil na ang palabas na ito. Dala ko na ang tao. Saan ang liham ng pagsuko? Wala akong nakita. Ikaw. Ito ay walang iba kundi ang mga barbaro na walang ingat na sumusugod. Sino ang totoo at sino ang hindi mo yan masusukat. Bukod dito, ikaw na tagapagbantay ay nakipagsabuatan sa mga barbaro. Hindi maaring payagan ng dakilang Chu na maghasik ka ng kaguluhan. Ginoong Su, bakit hindi mo pa agad arestuhin ito? Ang pangunahing salarin sa pagpatay sa ikatlong prinsipe. Ihanda si Suyon siyang sa altar. Para sa ikaliligtas ng hari. Ang kamatayan ng ikatlong prinsipe. Kaya bang dalhin? Tama ang sinabi ng tagapayo ng estado. Ang prinsipe na mahilig sa pagpatay ay hindi karapat-dapat sa parusa, ang Hukbong Su. Alam ng ama na ang tagapayo ng estado ang nagdulot sa iyo sa panganib. Bakit ka pa rin nananatiling tanga? Kung may sisihin, siya ang may kasalanan sa pagkamanyak sa ikatlong prinsipe. Tatay, ikaw ay kumakalaban sa aking asawa. Iyan ay isang tiyak na kamatayan. Huwag mong sisihin ang iyong ama sa kanyang katigasan ng puso. Para sa dakilang Chu. Ngayon, kayong dalawa ay tanging. Mawawasak sa altar na ito. Sundalo ng Su, makinig. Gamitin ang lahat ng lakas upang patayin. Huwag pag-usapan ng buhay at kamatayan. Ang ikatlong prinsipe ay malupit at walang katarungan. Karapat-dapat siyang mamatay. Ngunit tapat kayong lahat. Sayang nga. Mali ang napili ninyong Panginoon. Ibichuan, ikaw mababang tao. Anong kataasan ng ikatlong prinsipe? Napapayagan mong siraan. Ano ka ba? Sino ka para pumatay sa ikatlong prinsipe? Ikaw walang kwenta. Pabayaran kita ng buhay mo. Kayo ay mga kamag-anak ng aking asawa. Bakit paulit-ulit mong pinapahamak siya? Bakit siya ang tunay na anak na babae? Kailangan pang makapag-asawa ng mas mabuti kaysa sa akin. Siyang tunay na mahal ng ikatlong prinsipe ay ako. Hindi ako papayag. Ang aking kapalaran ay nasa aking mga kamay, hindi sa langit. Asawa. Paano siya nakasakit at nakapagpahiya sa iyo? Ngayon, tutulungan kitang magbayad sa kanya. Bakit mo ako sinaktan, ikaw na masamang tao? Huwag mong galawin ang anak ko. Ang sampal na ito ay para sa aking ina. Ang sampal na ito ay para sa aking nakaraan at kasalukuyan. Lahat ng utang mo sa akin. Gagawin kong hindi ka magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Mga walang kaalamang tao na hindi nagbabago. Dahil pinutol mo ang mga ugat ng paa ni Yunxiang. Gusto mo pang tanggalin ang puso niya. Kaya't hayaan mong maranasan mo rin ang ganitong pakiramdam. Ate, alam kong nagkamali ako, ate. Pakiusap, patawarin mo ako.
Isang pagkakataon na lang dahil pareho tayong dugo ng Su. Pakiusap, bigyan mo kami ng buhay. Kabilang sa lahi ng Su. Sinira mo ang aking ina at ang aking anyo. Pinutol ang aking mga kalamnan, sinunog ang aking puso. Itinulak ako sa loob ng palasak. Naisip mo ba man lang ang dugo at pamilya? Aking magandang kapatid. Nakakainis ang iyong mga luha. Kung ganoon, babayaran ko na lang gamit ang aking buhay. Inay, iligtas mo ako. Sandali, hindi kami ang may kasalanan sa bagay na ito. Lahat ng ito ay plano ng pambansang guro. Kung papatayin ka, patayin mo siya. Patayin. Bitawan mo. Mukhang naintindihan ko na. Mula simula, ikaw ay may masamang balak. Kasama mo ang mag-inang ito sa kanilang mga masamang gawain. Sinusubukan mong saktan ang aking asawa. Ngayon, ihahatid na kita sa kabilang buhay. Pagdating ng Empress Dowager. Tumigil ka. Ako. Gumaling na ang sakit ko. Malugod na pagbati sa iyong kalusugan, haring-hari. Naway pagpalain ako ng langit. Kung ganoon, maaari na rin akong magpatuloy sa pagpapalawak ng pamilya ng imperyo. Ipahayag ang aking utos. Agad na pumili ng isang asawa. Mahal na ina, pakiusap. Ang malupit na pagkamatay ng ikatlong prinsipe ay gawa ng taong ito. Ang pagpatay sa tagapagmana, kasalanan na katumbas ng rebelyon. Ang ganitong mga makasalanang tao, paano siya makakatakas sa batas? Namatay ang ikatlong prinsipe. Sino siya? Isa siyang tagapagbantay. Ang pangalan niya ay Yibichuan. Yibichuan. Nagtataka ako kung paano mo nagawang patayin ang ikatlong prinsipe. Ikaw. Ikaw ang reyna ng mundong ito. Tama nga. Si Yibichuan. Alam mo ba kung gaano kalaking kasalanan ang pumatay sa prinsipe? Para sa akin, ang prinsipe ay parang langgam lamang. Bastos ka. Nagmamalupit sa hari. Ito rin ay isang malaking kasalanan. Reyna, alam mo ba na minamaliit mo ako? Ang buong royal na pamilya niyo ay may parusang kamatayan. Sige na, dahil hindi mo alam ang sitwasyon. Hindi na kita pagbabayarin. Ngayon gusto kong tanungin ka. Yung ikatlong prinsipe ba ay tunay mong anak? Kahit na hindi siya aking tunay na anak. Ngunit tinawag din niya akong ina. Kaya ikaw, anak, ay ang kasalukuyang emperador. Tama nga. Emperatrice, sa pamamagitan ng pagkamatay ng ikatlong prinsipe, nakuha ang paggaling ng emperador. Ito ay isang kasunduan. Hindi naman ito lugi. Ang buhay at kamatayan ng prinsipe. Ginagawa itong kalakal. Ginamit nila ang dugo ng dilang ibon bilang alay sa Diyos. Nagtangkang bigyang buhay ang emperador. Talagang walang katotohanan. Sabi ng pambansang guro, epektibo ang alay. Kaya tiyak na epektibo ito. Ang emperador ay malubhang may sakit. Tanging ang dugo ng pinakamalapit na kamag-anak ang maaaring ihandog upang mapanatili ang buhay. Ang ikatlong prinsipe ay kapatid ng emperador. Reyna, ikaw ba ay magpoprotekta sa ikatlong prinsipe? O sa iyong sariling anak? Kakatawa. Halika, dalhin mo siya at ikulong. Mahal na emperatrice, magandang balita. Ang katawan ng emperador ay bumuti. Maaari na siyang bumangon at maglakad. Ano, totoo ba ito? Mahal na emperatrice. Ang lahat ng sinasabi ko ay totoo. Mahal na emperatrice, ang emperador. Kahit na hindi maganda ang ikatlong prinsipe. Ngunit sa pagkakataong ito, gumaling ang emperador. Talagang mula sa alay ng ikatlong prinsipe. Inay, huwag na huwag kang makikinig sa kanyang mga kalokohan. Ang katawan ng emperador ay bumalik sa kalusugan. Talagang bunga ng aking paglikha ng elixir. Sa kabaligtaran, ang kalagayan ng emperador ay lalong lumalala. Dahil ito sa elixir na ginawa ng pambansang guro na may tinda. Totoo ba ang sinasabi niya? Mahal na Reyna, pakiusap. Inaasar ako, o. Matagal nang umupo sa trono ang ikatlong prinsipe. Nakipagsabuatan siya sa pambansang guro upang bigyan ng lason ang emperador. Kung hindi, nasa tamang gulang ang emperador. Bakit siya nagkakaroon ng ganitong kondisyon? Ayos ka, guro ng bansa. Nangahas kang maglagay ng lason sa emperador. Hindi ka pa ba magtapat? Mahal na Reyna, injustisya. Injustisya. Matagal na akong naglilingkod sa royal family. Tapat na tapat. Ang araw at buwan ay maaaring magsalaysay. Hindi ka dapat makinig sa mga simpleng tao sa bukirin na nagbubulaan. Ang ikatlong prinsipe ay nagtatag ng samahan para sa sariling kapakinabangan at nililinlang ang emperador.
Inakusahan si Ginoong Su na nakikipagsabwatan at nagtatraidor sa bansa. Sa katotohanan, nais niyang alisin si Ginoong Su upang agawin ang kapangyarihan ng militar para sa rebelyon. Talaga bang ganito? Totoo at tiyak na tiyak. Halos masira ang pamilya ko sa huwarang tahanan. Sana ay maliwanag na mapagmasdan ng Emperatrice. Naway mapagmasdan ng Emperatrice. Talo na kami sa hilagang digmaan. Ito ay malaking ambag ni Lord Su. Dapat sana ay naghintay ako sa utos ng aming pinuno na magdala ng liham ng pagsuko. Ngunit hindi ko inaasahan na ipinadala ng ikatlong prinsipe ang mga tao upang ikulong kami at hindi makaharap sa hari. At pagkatapos ay inakusahan si Ginoong Su na nakikipagsabwatan at nagbebenta ng bansa. Kung hindi dahil sa pagtulong ng binatang yan na ito. Natatakot akong ako'y mapatay na. Ano bang klaseng bagay ito? Ang ikatlong prinsipe ay may masamang balak. Talagang karapat dapat siyang mamatay. Gamitin siya para sa buhay ng emperador. Talagang nararapat na siya ay mamatay. Reyna, huwag din basta-basta palampasin ang gwardiya. Malinaw na may kakayahan siya sa emperador. Bakit hindi siya tumulong ng maaga? Hindi makakapaglingkod sa bayan. Anong silbi ng pag-iwan dito? Mas mabuting patay na lang siya agad. Tama ang sinabi ng guro ng bansa. Tungkol dito. Tungkol sa ikatlong prinsipe. Kailangan na itong pagtuunan ng seryoso. Ito ay Landnenrik Sendan. Isang piraso lamang ay makakapagpahaba ng buhay ng 10 taon. Kung ibibigay ito sa emperador, maaari nitong gamutin ang kanyang sakit. Maaari rin nitong pahabain ang buhay ng emperador ng 10 taon. Mahal, hayaan mo akong ipaliwanag ito sa iyo mamaya. Ang anak na ito ay nakakuha ng ganitong kayamanan. Patayin sila. Ang kayamanang ito ay magiging akin na. Mahal na Emperatrice, ang taong ito ay nagkakalat ng mga kasinungalingan, naghahasik ng gulo. Sadyang nais niyang gamitin ang peking gamot na ito upang linlangin ang banal na awa at maghintay ng pagkakataon upang umatake sa iyo. Ginoong pambansang guro, ang gamot na ito ay puno ng espiritu ng Diyos. Ang taong ito ay puno ng mga tusong plano. Reyna Dowager, huwag mong hayaang mabula siya. Agad siyang ipapatay para maiwasan ang gulo. Sinasabi mong ang iyong pilul ay makakapag-alis ng lahat ng sakit at magpapahaba ng buhay ng 10 taon. Pero isa ka lang tagapagbantay ng oras. Ano ang gamot na ito? Walang ebidensya. Paano natin malalaman kung hindi ito isang masamang ilusyon na nagugulo sa palasyo? Ang mata ng Emperatrice ay parang mga sulo. Bakit hindi mo ito masaksihan ng personal? Paano masuswitness? Baka gusto mong ipakita sa akin. Subukan ang gamot ng personal. Hindi mo ba ito? Ginagamit ang elixir na ito para pumatay sa buhay ng pamilya ng Lai. Asawa, maniwala ka sa akin. Ang gamot na ito ay makakapagbigay sa iyo ng iyong asawa. Hindi na kailangang magpaliwanag. Huwag nang ipahamak pa ang sarili. May 2 piraso lamang ng gamot na ito. Isang piraso ay nainom na ng aking asawa. Ginoo, hindi na kita papayagang masaktan muli. Isang magandang pagkakataon para muling mabuhay. Ang diamante ng laman at buto. Talagang may kaalaman si Ginoong Ye. Ang dan na ito, agad akong mag-uutos na ipadala ito sa palasyo para sa kalusugan ng aking anak. At saka, huwag na muling kumain ng laso ng guro ng bansa. Ikaw, si Ginoong Ye ay may malaking ambag sa pag-aalay ng dan. Kaya't ako'y magbibigay ng malaking gantimpala. Mayroon ka bang nais na gantimpala? Sabihin mo agad sa akin. Salamat, Inang Reyna. Narinig ko na ang mainit na bukal sa Kinchiho ng palasyo ay may pambihirang bisa. Aking asawang, kaka-recover lang mula sa sakit. Maaari ba, akong dalhin ang 2 sa Kinchiho? Upang magpahinga at magpagaling, masyadong matapang. Ang Kinchi ay royal na pag-ari. Paano ito papayagan para sa mga karaniwang tao? Ang aking asawa ay malubhang nasugatan at bagong gumagaling. Pagod na pagod ang isip at katawan. Ang hot spring ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo, na malaking tulong sa kanyang paggaling. Lalo na, hindi ba't ikaw, Emperatrice, ang nag-udyok sa akin na humingi ng gantimpala? Sige na. Dahil sa iyong pagnanais na iligtas ang iyong asawa, at dahil sa iyong kontribusyon ng elixir, pinapayagan na kita. Ipapahayag ko ang aking kahilingan. Ibinibigay ang unang bahay ni Ginoo Ye sa kabisera. Tungkol naman sa ikatlong prinsipe. Sa pakikipagsabuatan, pag-imbot at pagnanais na agawin ang trono. Nang kusang loob na ialay ang sariling dugo at laman. Ihandog sa dakilang diwa. Nabayaran na ang kasalanan. Tapos na ang usaping ito. Walang sinuman ang dapat magtalakay pa. Guro ng bansa, mayroon ka bang saloobin? Ako'y susunod sa utos.
Ginoong Yi at Yan Ye. Su, kayo'y nagulat. Magpahinga na kayo sa Kimchi Hall ngayong gabi. Tawagin ang mga tao. Ipadala si Ginoo Ye at si Miss Su sa palasyo ng malinis na pool upang magpahinga. Mukhang marunong si Ye Bichuan sa mga mahiwagang paraan. Hindi ako makalaban. Kailangan kong bumalik at ipaalam ito sa aking gurong mungkahi. Sa kabila nito, pinili pa rin ng Emperatrice ang isang walang kwentang tao. At pinayagan siyang pumasok sa palasyo ng malinis na pool. Si Su Yunshan, bakit ka nakakamit ang lahat ng ito? Siguradong hihintayin kitang mamatay kaysa mabuhay. Ginoo. Ngayon naniniwala na ako na hindi ka ordinaryong tao. Naniniwala ako na isa kang mataas na tao na may malakas na magic. Tungkol naman kay Yunming Xiangxian. Hindi ako naniniwala. Kahit hindi ka naniniwala, ayos lang. Balang araw, maniniwala ka rin. Hindi kita ayaw paniwalaan. Pero hindi ako makapaniwala. Swerte ko ba talaga na ganito? Naging asawa ng isang Diyos. Salamat, mahal ko. Sa totoo lang, ikaw ang nakatakdang makasama ko sa buhay. Totoo ba? Hindi ba yon isang pagkakataon lamang noong gabi na yon? Giliw, ibigay mo sa akin ang iyong pangalan. Gagawa ako ng sulat ng kasunduan, 3 sulat at 6 na seremonya at ikakasal ng maayos. Ang pangalan ko ay Su Yunshan. Su Yunshan. Ang pangalan mo ay Su Yunshan. Sino si Suyuru? Si Suyuru. Siya yung stepsister na gustong patayin ako. Ano? Si Suyuru. Paano siya? Baka naman niloloko ako ng langit. Anong nangyari sa'yo? Walang anuman. Hindi ako naniniwala na ang aking tadhana ay ang masamang pusong babae na yon. Ngayon, naniniwala na ako sa tadhana. Ang ating pagkikita ay tiyak na plano ng langit. Nakatadhana ito. Tadhana. Talagang mahirap unawain. Sinasabi mo bang sa langit ay may isang mabait na matanda ng daan? May isang matanda ng daan. Tingnan mo kung paano ko siya ayusin. Anak, ano bang sinasabi mo? Sinasabi ko na. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kaparehang daan ay napakaganda. Akala ko, muli kang nawala tulad ng dati. Yung dati ay aksidente. Hindi na ako mawawala ng walang paalam. Sa mga nakaraang araw, marami kang dinanas na hirap. Ngayon, dadalhin kita sa palengke, magpapaaliw tayo. Sige, okay. Ang tamis ng asukal na bulaklak na ito, asawa. Gusto mo bang kumain? Ikaw. Sa harap ng maraming tao, wala kang hiya. Sino ang nagsabi na hindi ka makakasama sa aking tahanan? Kailangan talagang bumalik sa iyong tahanan. Asawa, tayo ay hindi pa kasal, lalaki at babae. Bumalik ako sa iyong tahanan. Kung hindi ako magpapakita ng maayos, baka magdulot ito ng masamang usapan. Higit sa lahat, ang Empress Dowager ay masyadong pabor sa akin. Siguradong hindi na rin magagawa ng buong pamilya ng Su na magmatigas laban sa akin. Huwag kang mag-alala, asawa, alam ko ang aking limitasyon. Naghihintay kami na pumunta ka dito at magpakasal sa akin. Magpahinga ka muna sa bahay.
Habang inaayos ko ang 3 sulat at 6 na seremonya. Sa isang marangal na paraan, pupunta ako sa bahay ng Su para maghain ng kasal. Naghihintay ako sa'yo. Yuro, nagdusa ka na. Yung masamang si Su Yunxiang, at yung lalaking nagbabantay. Siguradong hindi sila magkakaroon ng magandang wakas. Nanay, natapos na ang plano ko. Hindi ako makakapayag. Bakit si Su Yunxiang lang ang pwedeng? Nakakuha ng pabor mula sa Empress. At nagkaroon pa ng proteksyon mula sa lalaki. Samantalang ako'y kailangang tiisin ang ganitong kahihiyan, ang aking mukha ay wasak na. Yuru, kailangan mong magmadaling mag-asawa. Bago kumalat ang iskandalo mo at ng third prince. Sa buong Beijing, tapos na talaga. Patay na ang 3 prinsipe. Sino pa ba ang pwedeng pakasalan ko? Naisip ko na lahat. Mayamang Wu family. CJ. Gusto kong pakasalan ng mas maganda kaysa kay Su Yunxiang. Ng libong beses pa. Durugin siya sa ilalim ng paa. Sige, ako na ang mag-asikaso. Tiyak na magiging maganda ang kasal ng aking anak. Pipigilan ko ang babaeng iyon ng husto. Yunxiang. Sabi ni Ting Yuru, ngayon ay darating si Ginoong Ye para magtanong. Kailan ang itinakdang kasal? Mayroon ba siyang handog na kasal? Ang handog na kasal ay desisyon ng binata. Ang petsa ng kasal ay itinakda sa 7 araw mula ngayon. Ika-28 ng Abril. Ay naku. Yunxiang, talagang napakaswerte mo. Nakapagpahamak sa 3 prinsipe at nakaligtas pa. Mayroon pang mana na elixir na kayamanan. Ipinagkakaloob sa hari. Narito na. Kailangan mo kaming pasalamatan. Kung hindi dahil sa gabing iyon, hindi mo sana natagpuan ang ganitong magandang kapalaran. Ikaw, sayang lang. Kakaalis lang ng kapatid na babae mula sa kanyang pumanaw na kasintahan. Masamang kapalaran. Tao na. Dalhin ang asin at malagkit na bigas. Mabigat ang masamang kapalaran ng kapatid ngayon. Huwag sanang masira ang aking magandang araw. Yunxiang, ginagawa ito ng tiyahin para sa iyong kabutihan. Umalis ka sa masamang kapalaran, para hindi na maapektuhan ang pamilya ng asawa mo. Hahaha. Sige na. Yunxiang, kung pinili mo na ang landas na ito, wala nang masasabi ang ama ko. Ngunit ang malaking bansa namin, ang Chu. Ang pangunahing mayaman, ang pamilya Wu. Si Ginoong Wuyong ay isang batang henyo. At siya rin ang nagpunta ngayon para mag-alok ng kasal. Ang kasal ay nakatakdang sa ika-6 ng Hunyo. Tingnan mo ang mga handog na ibinigay ni Ginoong Wu. Sa oras na yon, huwag kang mapahiya, Yelang. Huwag kang magpakita ng kahihiyan. 8. Tingnan mo. Ito ang tunay na kayamanan. Si Wulang ay nagbigay sa akin ng lahat niya. Hindi katulad ng iyong asawang nagbabantay ng oras. Mahirap ang kalagayan. Ang mga mahalagang bagay ay naibigay na sa emperador. Ano pa ang maipapakita? Baka ang pangkatok na pang-oras lang. Ibigay mo ito bilang handog sa kasal. Totoong nagmamalasakit sa akin ang Yelang. Siyempre, taos puso siya. Tungkol sa kanyang pagkatao, mas mabuting hindi niyo ito malaman. Sana hindi ka magsisi, ate. Sa pag-aasawa sa isang taong walang anuman, mas mabuti pa na maging tunay na anak ng Su pamilya. Matapos ang kasal na ito, huwag kang iyak habang pumupunta. Humingi ng pera kay Papa. Hindi ako magsisisi. Ikalawang asawa. Dumating na si Ginoo Wu. CJ. Sundan mo ako upang salubungin si Ginoo Wu. Asawa ni Segundo Ginoo Su. Pumarito si Wuyong upang ihatid ang kasal. Para kay Miss Su. CJ. Ang daming regalo ng kasal. Tunay ngang mayaman si Ginoo Wu. Para bang karapat dapat siyang tawaging pinakamayaman. Maraming papuri at pagbati. Binabati kita, huwag, maligayang bati sa'yo, huwag. Talagang isang modelo si Ginoo Wu, mayaman sa ari-arian. Napakaswerte naman ng ikalawang dalaga. Tingnan mo ang mga regalo sa kasal. Kahit 10 liwanag na kasal, di pa rin makakatalo. Sa panig ng malaki at maliit na dalaga, baka magiging tahimik na. Baka maging tahimik na sila. Anak ko, ang aking kapatid na lalaki na nagbabantay. Bakit kaya hindi pa rin siya nagpapakita? Na, Yunxiang. Nasaan na ang magandang asawa mo, bakit hindi pa rin siya dumadating? Sa tingin mo, tatakbo ba siya sa huli? Alam niya na hindi niya kakayanin ang grandeng harapan ni Wu Gongzi. Wala na siyang lakas ng loob na dumating. Asawa ko. Mrs., narito na ako.
Hindi ba si Ijengren ito? Baka ang iyong pangako ay isang sulat pang-ibig na nakasulat ng mano-mano. Ginoo, alam mo ba? Sa timog ng Ie, may isang maliit na bansa na kilala sa paggawa ng perlas. Alam ko, ang Nanyu. Isang bansa na puno ng pangarap. Noong bata pa ako, may pangarap ako. Minsan, makapunta roon at maglibot. Ito ang utos ng paghahari sa South Yu Kingdom. Mula ngayon, ang aking asawa ang magiging pinuno ng South Yu Kingdom. Pinuno ng South Yu, Yi Bichuan, ikaw ba ay baliw? Alam mo ba kung ano ang South Yu Kingdom? Ito ay isang paraiso na puno ng perlas at korales. Ikaw na isang tagabantay, paano ka makakahiya na mag-claim na meron kang isang bansa? Dapat may hangganan ang iyong pangarap sa araw. Dahil ang aking asawa ay mahilig sa perlas at korales. Nahihirapan lang akong sumang-ayon na maging tagapagmana ng hari ng Nanyu. Kung hindi, ayaw ko talagang tanggapin ang ganitong maliit na bansa. Kahit na ibigay ito sa akin, hindi ko ito gusto. Ate, parang nagkakaroon ng baliw ang asawa mo. Hindi man lang siya nag-isip bilang hari ng Nanyu. Ikaw, isang mababang tao na nagbabantay ng oras. Bakit naman ibibigay sa iyo ng iba ang pwesto ng hari? Dapat ay isang buong bansa ang mag-alok para karapat-dapat sa aking asawa. Asawa, hindi ba't gusto mo ng perlas at korales? Doon ay may isang magandang palasyo na gawa sa perlas at korales. Lahat ng iyon ay para sa iyo. Asawa, ikaw ang pinakamabuti sa akin. Gusto ko ang kwentong ito. Sobrang hindi ka panipaniwala ng mga biro nyo. Panginoon ng Nanyu, Siksi ninyo. Siyang may napakataas na katayuan. Kahit ang emperador ay namangha sa napakataas na reyna. Paano kayo makakapagsalita ng ganito? Yi Bichuan, napaka-bold mo. Nangahas kang lapastanganin ang pinuno ng Nanyu. Tawagin ang tao. Hulihin ang taong ito. Dalhin sa hukuman para parusahan. Nabaliw na, talagang nabaliw na. Ang prinsesa ng pamilya Su ay sobrang kawawa talaga. Nasa ilalim ng isang walang kwentang asawa na mahilig magyabang. Na, para lang mapanatili ang mukha, handang isuko ang buhay. Nagalit sa pinuno ng Nanyu. Malamang walang magandang kahihinatnan. Sino ito? Ang ganda-ganda, baka taga Nanyu nga. Baka rin nagdadala ng regalo para kay Ginoong Wu. Bakit siya nakikipag-usap sa tagapagbantay? Aking tagapaglingkod, Siksi Minyu, ay bumabati sa mataas na Diyos. Bumabati kay Ginoong Ye. Minyu, bumangon ka. Minyu, bumangon ka. Narinig ko na ikaw ay malapit ng ikasal. Dala ko ang mga espesyal na produkto ng aking bansa, ang Nanyu. 108 kahon ng perlas at korales bilang regalo. Mangyaring tanggapin ito, Ginoo at Ginang. Ginoo, sila talaga ay mga tao ng Nanyu. Ito ay Siksi Minyu, ang pinuno ng Nanyu. Nakita na ni Minyu ang Ginang. Tama nga, gaya ng mga balita. Si Minyu, ang pinuno, ay talagang napakaganda, nag-akit ng lahat. Ang Ginang ang tunay na may anyong diyosa. Kami ay mga karaniwang tao lamang. Ginang, tingnan mo ang mga perlas at korales ng aking Nanyu. Gusto mo ba? Wow, ang ganda. Ito lahat para sa akin. Siyempre. Gusto ko ito. Napakamahal nito. Hindi ko ito matanggap. Masyado kang magalang, Ginoo. Ang buong South Vietnam ay para sa asawa ko. Saan ka pa pupunta dyan? Paano mangyayari yan? Baka nagtatawanan lang kayo sa akin. Paano naman? Nasa maliit na isla pa rin ako sa South Vietnam. Nagawa ko sa iyo ang isang palasyo na gawa sa perlas at korales. Pagdating ng panahon, kapag may libreng oras tayo, pwede kang tumigil muna ng sandali. Tingnan mo. Totoo nga na siya ang pinuno ng bansa. Totoo rin ba na siya ang pinuno ng bansa? Siyempre, totoo iyon. Noong araw, si Ginoo ang tumulong sa amin na paalisin ang mga mananakop at nagtayo ng bansa. Ikaw ang magiging pinuno ng bansa. Iyan ay isang bagay na natural na nangyayari. Huwag ka nang tumanggi. Asawa, paano ito posible? Sino ka ba talaga? Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. May mga bagay na hindi alam ang Ginang. Ang iyong asawa ang tunay na Diyos na bumaba sa lupa. Asawa, ihawak mo ang posisyon ng pinuno ng bansa. Ang natitirang mga bagay ay ipasa mo kay Minyu.
Salamat, Ginoo. Salamat, Ate Minyu. Peke, lahat ito ay peke, hindi ako naniniwala. Tumahimik ka na. Halos naniwala na ako sa mga gawa-gawa mo. Huwag niyo kaming gawing tanga. May paraan ako para ilantad ang kanilang mga daya. Sigurado ako, walang tunay na perlas dito. Kung may isa mang tunay, handa akong kumain ng 1 kilo ng tae. Ito ay talagang totoo. 这竟然都是真的，这 Imposible, hindi ito maaaring mangyari. Ito ay mga peking bagay mo rin. 你也是假的。 Sabihin mo, sino ka ba talaga? Huwag kang magmalupit sa ating bansa. Kanina, sino ang nagsabi na kakain ng 1 kilo ng dumi? 来着？ Paano ito posible? Yishanxian. Kanina, ang binatang na ito. Dala ang mga handog na yon. Lahat ito ay peke. Tumahimik ka, ikaw na masamang tao. Ipinapaabot ko kay Ginoong Ye. Nakita ko ng bahagya. Ang mga bihirang kayamanan na dinala ni Ginoong Wu. Ang mga alahas ay kulang sa kalidad at marami ang may patong. Ang mga jade ay kadalasang gawa sa mababang kalidad na bato na tinina at pinuno. Kahit na ang mga perlas. Isa rin itong kopya ng aking bansa, ang Namviet. Walang halaga, 1 pence lang. Naku, lahat pala ito peke. Kaya pala, peke lang na produkto na nagpapanggap na mayaman. Ang pamilya ng gulong ay pinakamayaman. Paano niya mapapadala sa akin ang peke? Siguradong kayo, mga mababang uri. Ang baho nyo, basta na lang nagsasabi ng masama. Kung hindi naniniwala ang ikalawang dalaga, maari namang tingnan ito sa lugar. Tungkol sa pangalan ng anak na lalaki ng Wu pamilya. Ayon sa aking kaalaman, ang pamilya Wu bilang pinakamayaman sa Jiangnan, ay talagang may isang anak na lalaki na ang pangalan ay Wu Yu. Noong nakaraang taon, nagdala pa siya ng mga kalakal sa aming nanyo. Tungkol sa pinagmulan ng binatang ito. Sabi nila, anak ng pamilya Wu na inampon. Dahil sa pagiging palaban sa sugal, walang pakialam sa trabaho. Matagal nang pinalayas ng may-ari ng Wu. Nasa pakikisalamuha lang sa panlilinlang para mabuhay. Ikaw, mandadaya. Hindi ka dapat manloko sa akin. Patayin kita. Bah! Ikaw, ang sinungaling na kaibigan ng ikatlong prinsipe. Gusto mo pa ng tunay na regalo. Ayoko nang magpakasal. Umalis ka na kasama ng peking bagay mo. Umalis ka na. Umalis ka na. Yuru. Ginoong Su, lahat ng regalong ito ay para sa'yo. Dad, dadalhin ko na si Yunxiang. Tungkol naman sa kasal na ito. Hindi ako interesado sa mga formalidad. Hindi na kailangang magdaos pa. Nasa iyo na yan. 娘子且看， Tatay, tingnan mo ang mukha ng anak mong babae. Lahat ng ito ay dahil sa masasamang tao at sa asawa niya na nagsinungaling. Pinahamak pa nila ang anak na babae na sirain ang kasal sa harap ng lahat ngayon. Nawala ang kanilang dangal. Tatay, kailangan mo talagang tulungan ang anak na babae. Si Yuru ay tunay mong anak. Sobrang dami ng kanyang naranasang pagdurusa. Kailangan mo siyang ipagtanggol. Huwag kang mag-alala, Yuru. Aayusin ko ang sugat mo, anak. 爹给你治便是。 Isa, dalawa. Isa, dalawa. Tatay. Pero hindi pa rin ako makapagpigil. Ang anak na babae ay hindi pa rin susuko. Kailangan kong makapangasawa ng mas maganda ng libong beses pa kaysa kay Su Yunxiang. Gusto kong mapaatras siya at mapaluhod sa aking harapan. Ama, ipapadala si Yuru. Paano makakapag-asawa ng emperador ang isang kasamang babae sa palasyo? Maging isang emperatris. Hindi maging isang reyna. Kababawan. Kababawan, hindi na siya dalisay. Hindi siya makakapasok sa palasyo. Ano ang gagawin ko? Kaya ba sa buhay ko? Nakatakda na bang siya nasaktan ka? May paraan pa ba? Bukas. Sama ka sa akin para makipagkita sa iyong Grandmaster. Hayaang siya ang tumulong sa iyo. Ang iyong Grandmaster, na may kapangyarihang taglay ang 1,000 taon. Ang matandang halimaw na ina. Salamat, Itay. Asawa. Maaaring kailanganin kong umalis ng ilang panahon. Saan ka pupunta? Kailan ka babalik?
Kailangan kong ayusin ang ilang lumang bagay. Walang tiyak na petsa ng pagbabalik. Kung aalis ka, dala ang mga bantay mula sa kaharian ng Nanyu. Lanan, nandito ako. Naghihintay sa pagbabalik ng aking asawa. Matandang Diyos ng langit, lumabas ka. Paano magiging anak ng aking tadhana si Suyuru na masama at malupit? Niloko mo ako, hindi ba? Ang mga lihim ay hindi dapat isiwalat. Ikaw. Magpakita sa guro. Guro. Natuklasan ng disipulo ang isang tao na nag-aaral ng masamang sining, na si Ibichuan. Sinasamantala niya ang kanyang kaunting kakayahan upang gumawa ng mga kasamaan at walang takot sa batas. Pakiusap, guro, kumilos ka. Dapat patayin ang taong ito. Ibichuan. Hindi ko siya narinig. Matanda na ang guro, ang katawan ay humihina. Hindi na mabubuhay ng matagal. Hayaan mo na siya. Guro, may isa pang bagay ang aking disipulo. Ito po ang aking anak na si Yuru. Mula pagkabata, siya ay napakatalino. Nais ko sanang hilingin sa guro na payagan siyang mag-aral ng ating mga pamamaraan. Ang batang ito ay may dugo ng Yinfeng. Talaga sanang magandang materyales para sa pagsasanay. Sayang nga lang siya ay nasa 8 gulang na. Naligaw mo ang pinakamainam na edad para mag-ensayo. Baka mabagal ang progreso kung magpa-practice ka pa ngayon. Lolo, ayoko nang maghirap mula sa simula para mag-ensayo. Mayroon bang paraan para mapabilis? Hay! Sa mundong ito, walang shortcut sa pag-ensayo. Ako pa ang tatay mo, nag-ensayo ng 100 taon. Kaya nagkaroon ng ganitong kasanayan ngayon. Walang anuman ang halaga ng ibabayad. Kailangan kong magmadali. Hindi ko hahayaan si Suyun siyang na makatagpo ng kahit isang araw na masayang buhay. May mga paraan para magmadali, hindi ito wala. Handa ka bang isakripisyo ang iyong kaluluwa? Maging alipin magpakailanman. Hindi ito dapat, guro. Sa ganitong paraan, maaari mong agad na makuha ang 100 taong pagsasanay. Kasabay ng mga mahika. At mga teknik tulad ng puppetry. Maging malaya ka sa buong mundo. Ayos. Ano ang masama kung ako'y magiging alipin ng aking guro? Lalamunin ko ang napakabihirang dugo ng Yinfeng. At makakapagpahaba ako ng buhay ng hindi bababa sa 30 taon. Disipo. Labas ka. Tulungan mo akong magbantay. Sundin ang utos. Ay. 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 Ito. Nakita mo na ito. Matandang mangkukulam. Gusto akong saktan. Mamatay ka na. Hindi ba't pagsipsip lang ito? Kaya ko rin. Hahaha. Ayos na ito. Ngayon mayroon na akong 1000 taon na lakas. Hahaha. Anong nangyari dito? Wala naman. Gusto akong lamunin ng matandang babae na ito. Pero bumalik sa kanya ang epekto. Ano? Hindi ko akalain na ako, si Suyuru, ay darating sa ganitong araw. Si Suyun siyang. Natapos na ang iyong magandang araw. Mula ngayon, ang iyong kaharian ay akin na. Inay, maluwag ang tahanan ng Yelang. Umalis si Yelang. Walang tao sa mansyon. Mas mabuti kung lilipat kayo ng anak na babae para makapagtagal kayo. Ayos ba? Ikaw lang ang marunong magpa-cute. Sige na, sa pagkakataong ito, susundin kita. Punta muna tayo at sabihin ito sa iyong ama. Pagbalik ko, ayusin ko ang mga bagay at sasamahan kita sa bahay ng Ye.
Nanay, ikaw ang pinakamabuti. Wala ang sulat, baka naiwan sa silid aklatan. 书房了。Mga walang hiya kayong mga tao. Ginosu, bakit kailangan magalit? Kayong mga aso't pusa. 你们这对狗男女！ Nangangahas kayong gumawa ng kahalayan sa aking tahanan. Kung nalaman mo na ang tungkol sa'yo, Ginoo, 既然被你发现了， hindi na ako magpapanggap pa. May relasyon ako sa guro ng estado. Mahigit 20 taon na. Rain, hindi ka talaga anak ni Rain. 不是你的种， Siya ay tunay na anak namin ng guro ng estado. 我是的亲生女儿。 Ano? 什么？ Hindi ako natatakot sabihin ito sa'yo. 你 Niloko ang emperador upang kunin ang iyong kapangyarihang militar. 兵权 Ihandog ang iyong sariling anak na babae. 女儿， Lahat ito ay pinagsabuatan naming tatlo. Sayang, 可惜了。 namatay ang ikatlong prinsipe. Kung hindi, siya sana ang naging emperador. Ang aking anak na babae ang kasalukuyang reyna. 皇后， Kung umakyat sa trono ang ikatlong prinsipe, ako ang taas na emperador. Isang labas sa kapangyarihan ng imperyo. Sisisihin ko ang iyong mabangis na babae at ang traidor. Isang magandang pares ng mga masamang tao. 阴间的狗男女！ Nagmamalupit kayo sa aking anak na babae. Papatayin ko kayo. 了你们！ Ah, 不自量力！ tawagin ang mga tao. Tao, tulungan niyo ako. Ginoo, sino ang dumating? 什么人呐？ Ikaw, mamatay ka na. 死！ Yun siyang patawad. 对不起。 Tatay. Ginoo, 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 Ginoo. Guro, kaya yun, kayo pala ay may lihim na relasyon. 你们二人竟早有私情。 Pinatay niyo pa ang aking tatay, paano kayo naglakas loob? Ah, hindi ba't ito ang ating kagalang-galang na? 对的， Pangulo ng Nanyu, 国主嘛， ano bang hindi namin kayang gawin? Ang iyong ama ay walang iba kundi isang bulan, 不过是个下 na tanga at parang baboy. 本如猪的废物罢了。 Nang ako'y magdadalaga, agad akong nahulog sa gwapo ng guro ng bansa. 见亲戚， Kung hindi dahil sa guro ng bansa na hindi maaaring mag-asawa. Paano ko naman mapapangasawa ang iyong ama? Ako at si Yunyang ay nagmahalan ng mahigit 20 taon. Si Suhong ay isa lamang walang silbi na hadlang. Na pinapaligiran natin ng walang katapusang gulo. Hindi pa nga niya alam kung kanino anak si Yuru. Hahaha. Ngunit, kailangan kong pasalamatan siya. Dahil nag-alaga siya ng isang magandang anak na babae para sa akin. Kawalang hiya. Kayong mag-asawang walang hiya. Hindi kayo binigo ni Ho. Bakit niyo ginawa ito? Kahit ano paman. Siya pa rin ang nagpaaral sa inyo at kay Suyuro. Nang mahigit 20 taon. Suyun siyang. Kagaya ka ng nanay mo, nakakatawa. Nagsisisi ka pa sa pagkamatay ni Suhong. Talaga bang itinuring ka ni Suhong na anak? 把你当女儿。 Sa kanyang mga mata. Si Yuru ang kanyang paborito. Sayang. Si Suyuru, hindi naman talaga siya ang lahi. Si Suhong, 他说 mula simula hanggang katapusan, ay isang malaking katatawanan. Kayo rin. Kahit na hindi maganda ang kanyang ginagawa, asawa mo pa rin siya. Asawa, isa lang siyang balakid sa daan, natural na tatapakan. 自然要踢开， Para kang mag-ina, 我们母女俩一样。 dahil natuklasan na natin. Hindi pwedeng hayaan kayong magsalita ng basta-basta. Ay naku, tama na, mga taong malapit ng mamatay. Bakit pa kayo nag-uusap? Tanging mga patay lamang. Ang talagang mananahimik. Si Chayon ay maghahatid sa kanila pababa. Para makasama si Suhong. Akala niyo ba ako? Yung Suyun siyang na pinapabayaan lang. Tao. Tao. Ilang mahihinang babae. Paano kayo mapoprotektahan? Mahal na Panginoon ng bansa, umalis na kayo. Makakaalis ba kayo? Ganito lang. Hindi pa ako ganap na gumaling mula sa sugat sa altar. Kayong-kayong lang ang magtatangka sa akin. Darating ang anak ko sa isang iglap. Pagdating niya, pawang gagamitin ko kayong pira-piraso. Sinasabi mo ba si Suyuru? Siya ang magdadala sa amin sa pira-piraso. Ha. Akala mo ba siya pa rin si Suyuru dati? Nakuha na niya ang 1,000 taon na karanasan. Nakuha na niya ang 1,000 taon ng Daoshu. Walang katulad sa buong mundo. Siguro baliw na ang matandang ito. Hahayaan mong akong saktan. Ano kung saktan kita?
Ikaw na isang pangit na tao. Papatayin kita. Ikaw na isang ahas at makamandag na babae. Hindi lamang siya hindi sumusunod sa tungkulin ng isang asawa. Pati na rin pinatay ang aking ama. Ngayon, ipapabayad ko sa iyo ang buhay ng aking ama. Sandali. Hindi mo ako pwedeng patayin. Sapagkat ako'y iyong nakatatanda. Nakatatanda. Ang pagpatay sa ama ay isang hidwaan na hindi mapapawi. So yun siyang. Tigil na. Sinasabi mong tigil na kaya tigil na. Kayo lang na ilang tao, gusto niyong makipaglaban sa akin. Kailan ka naging ganito kalakas? 时候变得这么厉害了。 Hahaha, anong nangyari? Isang nakakatawang pinuno na nagmamalaki, biglang bumalik sa dati. 眼前打回原形。 Talaga namang ikaw ay isang mababang buhay na nagkakahalaga ng 10 tile na pila. Huwag mong isipin na dahil kay Bichuan ay may suporta ka, ay maaari ka nang maging magaling. Si Bichuan ay isang mataas na tao na may malaking kapangyarihan. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi kanya kayang talunin. Yung kaibigan mong nagbebenta ng buhay, 的功夫， malapit na ring matapos. Basta't igalaw ko lang ang daliri ko. 我抠抠手指， Siya ay magiging isang tuta ko. 一条挺好。 Nangangarap lang. Hahaha. Medyo nakakahiya talaga itong nangyari. Ayokong sabihin. Si Ibichuan ay ang asawa ko sa nakaraang buhay. Tingin ko, sa pagkakataong ito, siya rin ang pumunta para sa akin. Paano naman pwedeng ganoon? Aking magandang ate. Tama nga ang kasabihang iyon. Lahat ng magagandang bagay. Sa huli ay akin lahat. Ngunit ngayon, hindi ko na ito kailangan. Hindi ko pinaniniwalaan ang mga kasinungalingan mo. Basta't ikaw, kung maniwala ka o hindi. Dala-dala mo ang mga tanong. Mamatay ka na. 住手！ Hindi ko makapaniwala na ang masamang babaeng ito ay ang aking tadhana. Kayo na naman. 我们几个在七 Nananakit kayon siyang. Totoo bang pamilya kayo? 家人吗？啊？ Asawa. Si Suyuru ay hindi ko tunay na kapatid. 我其实没 Siya ay anak ng tiyayon at ng pambansang guro. Pinatay nila ang tatay ko kanina. 现在还要 Ngayon, gusto pa nilang patayin ang nanay ko. Kayo talagang hindi natututo sa inyong pamilya. Dahil wala kayong kaugnayan sa dugo kayon siyang. 关系 Hindi ko na kailangang magpigil. 必留守了。 Ihahatid ko na kayo sa daan. 上路！ Ikaw walang silbing gwardya. Talagang walang hiya. 大言不惭。 Akala mo ikaw lang ang may mahika. 说吗？ Tingnan natin kung ano ang tunay na kapangyarihan ng isang milenyo. Anak, talagang meron ka ng milenyo ng kapangyarihan. Talaga. 真的， Ang galing. Patayin mo na itong mga walang hiya. Mula ngayon, magiging tahimik na ang huwarang. Sa isang gabi lang, 一夜之间， maaaring may kasanayan na libu-libong taon. Paano naman mangyayari iyon? Subukan mo at malalaman mo. 试试就知道了。 Ang masamang sining ng pagsasanay. 修炼的邪功， Talagang may ilang daang taon na kapangyarihan. Sabihin mo, saan galing ang masamang sining na to? Ay, saan mo nakuha ang masamang kapangyarihan na yan? Bitawan mo siya. Ibichuan, hindi kita papayagang saktan ng anak ko. Mukhang hindi ka rin naman mabuting tao. Kung muling manghihimasok ka sa akin, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka ngayon. Tumahimik ka. Ako ang pambansang guro ng kasalukuyang panahon. Ako ang kinakatawan ng palasyang iyon. Ako ang royal family. Magmatigas ka. Pagmamaliit sa palasyo. Iyan ay kamatayan. Ihulog mo na ang anak ko. Sabihin, paano nangyari? Sabi ko, ito ay ipinasa sa akin ng aking guro. Ang aking guro, ang espiritu ng aking ina at ninuno. Tumingin sa aking anak na babae. Matalino at may talento. Dugo ng phoenix na kapalaran. Ibibigay ng Suijang ang lahat ng kanyang kakayahan sa kanya. Ituturo sa kanya. Ikaw, matandang demonyo. Hindi ka rin naman mabuti. Ang lahat ng iyong masamang kapangyarihan ay malinaw na nagmula sa paglusob at pagpatay. Ngayon, wawasakin na kita. Upang hindi ka patuloy na makasakit. Itigil mo. Kami ay mag-asawa sa nakaraang buhay. Ano? Ako ang iyong asawa sa nakaraang buhay. Hindi. Huwag mong pakinggan ang kanyang mga kalokohan, asawang mahal. Alam niyang malapit na siyang mamatay. Basta-basta lang. Nakaalpas ako ng alaala mula sa nakaraang buhay. Tingnan mo. Hindi, paano ito posible? 这怎么可能？ Sabihin mo sa akin. Hindi ito totoo. Hindi yun ako, tama ba? Baka ito ang sinasabi ng langit. Babaeng itinakda ng tadhana. Talagang si Suyuru. Kapatid na Bichuan. Siya ang pumatay sa'yo. At ako ang iyong babaeng itinakda ng tadhana.
Asawa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa nakaraang buhay natin. Ngunit sa buhay na ito, talagang mahal kita. Ano man ang mga hidwaan sa nakaraan. Iwanan na lang natin ito, okay ba? Ako na ang bahala sa'yo. Kapatid Bichang, dati hindi kita pinahalagahan. Pasensya na sa'yo. May ugnayan tayo sa nakaraan. Sa buhay na ito, mahirap tayong nagkita. Ito ay nakatakdang mangyari. Magsimula tayong muli, okay ba? Yun siyang. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ngunit huwag kang mag-alala. Tatanungin ko si Tianxiao kung ano ang nangyayari. Maghintay ka sa akin. Ayos ka lang ba? Naubos ang aking lakas sa kamay ni Ibichuan. Walang natira. Tulungan mo akong pumasok para magpagaling. Sino ba talaga itong si Ibichuan? Kahit ang iyong 1,000 taong karunungan ay hindi sapat laban sa kanya. Siya ay isang makapangyarihang tao sa mundo ng mga Diyos, hindi matutukoy. Ngunit mabuti na lang at siya ay malapit ng maging iyong manugang. Tawagin ang tao. Pumasok ang dalaga sa bahay para magpagaling. Sushai Suyun siyang. Ngayon, tingnan natin kung paano kayo magiging mayabang. Ang inyong suporta ay naging sa amin na. Impossible. Mahal na mahal ako ng aking asawa. Imposible siyang magustuhan si Suyuru. Hindi ito dapat maging alalahanin mo. Si Yuru ay isang anak ng langit. Matalino at kakit-akit. Ang pag-ibig ni Ibichuan ay isang biyaya para sa kanya. Titingnan ko ngayon. Paano ko kayo ayusin? Ano ang balak mo? Tao. Si Sushai, ang may bahay ng supamilya. At ang kanyang tunay na anak na babae. Si Suyun siyang. Ay talagang isang malas na nagdadala ng kapahamakan sa mga asawa. Una niyang pinatay ang ikatlong prinsipe. Ngayon ay pinatay na rin ang Ginoo. Ang ganitong uri ng kapahamakan ay hindi dapat palampasin. Hawakan niyo siya. Ako ay magpapakita ng gilas. Nagsasalita ka ng walang katotohanan. Malinaw na ikaw ang nakipag-ugnayan sa Grandmaster. Nagbunga ng masama. Ikaw ang pumatay kay Marquis. At gusto mong sisihin kami. Ang nanalo ang hari, ang natalo ay bandido. Ngayon, nawala na ang iyong sandigan. Sinasabi ko na kayo ang mga salot. Kayo ang mga salot. Sinasabi ko na kayo ang nagpasawi sa matanda. Kayo ang mga salarin. Itong bahay ni Su. Ngayon ay akin na. Dalhin ang pamalo. Inay. Ikaw, babaeng masama. Talagang bulag ang Ginoo na kinuha ka. Ay, sino ba naman ang hindi maganda noong bata pa ako? Sa buong buhay ko, may 2 lalaki na nagmamahal sa akin. Pero ikaw sa tahanan ng mga haw. Bilang isang lehitimong asawa. Parang isa kang alila. Ikaw, masamang babae, sana'y hindi ka magtagumpay. Ihanda mo na ito para sa akin. Nanay. Ibigay mo sa akin ang mainit na bakal. Ano ang balak mo? Ano ang balak ko? Gagawin ko ito sa inyong dalawa. Mga inang malas. Na may tatak na na hindi mawawala magpakailanman. Kayo na mga masamang bituin na nagdadala ng kapahamakan sa mga ama at asawa. Dapat kayong mamatay. Na may pangit na mukha na dapat ikinahihiya. Kayo. Hindi niyo maaaring galawin ang aming hari. Yan ang daldal. Ayusin mo na. Simulan mo sa matandang babaeng ito. Pagmasdan mong mabuti ang kanyang anak na babae. Sa mga taong ito, ikaw ang naglagay sa akin sa ilalim. Nagpapasikat at nagpapakasaya. Ako'y nakikisakay lang sa kagalang-galang na guro, palihim lang. Tapos na ako sa ganito. Ngayon, babawin ko ng sariling kamay. Bitbitin mo ang tatak na ito. Hanapin mo ang ilalim ng mundo. Hanapin mo ang ama. Nanay, nasaktan ako. Sandali na lang, ikaw na ang susunod. Lalabanan kita. Ihila mo ng maayos. Bastos na babae, naglakas loob kang agawin ang lalaki ng anak ko. Ipinapapangko kita at ang nanay mo sa aking mga paa. Magpakailan pa man. Hindi maaaring makalampas sa kamatayan. Kung sakaling mabuhay ako ngayon at makalabas. Sa susunod, tiyak na hahatiin ko ang katawan mo sa 1,000 piraso. Sayang. Wala ka ng pagkakataon. Sige na. Tapos na ang laro. Patayin mo na ako. Tigil na. Mahal na Ginoo, hindi ko na ingatan ang pinuno ng bansa. Nabigo ang mahal na Ginoo. Say Minyu. Yun siyang. Ate Minyu, sa wakas ay dumating ka na.
Ang natitirang magandang kapatid ay ibigay sa akin. Tawagin ang tao. Hulihin siya. Kaya mo. Kayo mga tao ng Nanyu ay may lakas ng loob na saktan ang tao sa kabisera. Hindi kayo palalampasin ng hukuman. May malubhang kahinatnan ang pag-atake sa iyo. Nasaan na ang lakas ng loob mo kanina? Magtangkang manakit ka sa akin. Gagawin kong pira-piraso ang katawan mo. Masyado ka pang matigas ang ulo. Ginoo. Salamat, punong bansa. Bigyan mo ako ng kaunting respeto. Ano bang respeto ang meron ka? Patay na si Ginoong Su. Kayo ay kailangang may isang magdadala ng resulta. Magpasya kayo. Ginuksi. Ang pagkamatay ni Lord Su. Hindi ko kasalanan yon. Siya yon. Siya ang pumatay. Gusto mong ipapatay ako? Ako ang pinakamamahal mong iyon. Kaya yon. Pwede namang kumain ng walang kaayusan. Ngunit hindi pwedeng magsalita ng basta-basta. Hindi tayo masyadong magkakilala. Ikaw. Sandali. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang anak kong si Yuru. Ngunit siya ang kasintahan ni Ibichuan. Gusto mo akong patayin? Hindi mo ba isusumbong si Ibichuan sa akin? Si Suyuru, ang babaeng iyon, ay may lakas ng loob pang agawin ang lalaki. Si Ibichuan ay napaka-espesyal. Hindi ko kayang abutin siya. Baka magustuhan pa siya. Sobrang baliw na panaginip. Hindi ka naniniwala. Tanungin mo si Suyunxiang. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Suyunxiang. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Sinabi ni Suyuru na nagising siya sa alaala ng kanyang nakaraan. Siya ang anak ng tadhana ng Bichuan. Kaya hindi na dapat siya manatili. Kailangan nating tapusin ang pamilyang ito. Ginoong Xi, hindi mo ako pwedeng patayin. Wala akong kinalaman sa kanyang pagkamatay. Siya ang pumatay. Asawa, ikaw ang pinakamahal mo sa akin. Mahal na mahal tayo sa loob ng 20 taon. Nakapagkaanak pa ako ng isang magandang anak na babae para sa'yo. Hindi mo ako papayagang magpakamatay. Di ba? Ang salarin na pumatay kay Xi Gozu ay nahuli na. Dito, wala na akong kinalaman. Paalam. Tatay, natupad na ang iyong matinding paghihiganti. Kahit na palagi kang hindi mabuti sa akin. Pero sa huli, ikaw pa rin ang aking tunay na ama. Aasikasuhin kong mabuti ang iyong libing. Hindi pa tapos ang usapan, dapat tayong magpatuloy sa laban. Dapat talunin si Suyuru ng tuluyan. Sige na, sige na. Kahit na masama ang isip ni Yuru. Pero sa huli, lumaki siya kasama mo mula pagkabata. Patay na ang kanyang ina. Ginoong babae, ilalagay ko ang usapan dito. Iwanan ang mapanlinlang na si Suyuru. Magdudulot ito sa atin ng walang katapusang problema. Sige na, masama ang gumawa ng masamang gawa. Utos ng Emperatrice. Ipatawag si Suyunxiang at Ibichuan. Agad na pumasok sa palasyo upang makipagkita. Makipagkita sa Reyna. Wala si Ginoong Ye sa kabisera dahil may mga bagay siyang ginagawa. Binibini, sa susunod na araw, ito na ang araw ng panalangin ng dakilang Chu. Dahil sa nagawa ni Ginoong Ye na nagbigay ng gamot upang iligtas ang buhay. Gagamitin natin ang magandang pagkakataong ito. Inaanyayahan kita na sumama. Sa Yongming Daoist Temple upang magdasal at manalangin. Sang-ayon ka ba? Ang biyaya ng Empress Dowager Xi. Ako ay handang sumama sa Empress Dowager upang magdasal. Iyan, napakabuti niyan. Guro ng Estado, bakit kayong dalawa ay sugatan ng ganito kalala? Si Xi Minyu, Panginoon ng Nanyu, at si Ibichuan ay nagsabuatan. Lahat ay dahil sa kanila. At pati si Suyunxiang, yung walang hiya. Namatay na sina Lord Su at Yunyang. Ano? Anong nangyari? Kaya't magmadali kang mag-report sa Emperor. Si Ibichuan ay may kapangyarihang parang Diyos. Pero kahit sabihin mo pa ito sa Emperor, wala ring pake. Ngunit ngayon, kabaligtaran ang nangyayari. Kung magagamit natin ang kapangyarihan ng kaharian. Alisin si Xi Minyu at si Suyunxiang. At si Ibichuan ay akin. Ngayon, si Suyunxiang ang tanging tagapagmana ng huwarang pamilya. At walang kasalanan. Handa bang alisin ng hari sila? Lene. May sariling plano ang hermit. Ginoo ng panonood. Sa susunod na araw ay dadalhin si Suyunxiang sa Yonming Temple para magdasal.
Samantalahin natin ang pagkakataong ito upang patayin ang Emperatrice. Ipinapasa ang kasalanan kay Su Yunxiang. Huwag na huwag. Masyadong mapanganib ang planong ito. Sa kaunting pagkakamali, tayo ay hindi na makababangon muli. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin yon. 自然会做的， Walang nakakaalam. Walang nakapansin. 困不绝。 Sinasabing nagplano ang ikatlong prinsipe na magrebelde. Ikaw ba ang nagplano nito? Kagalang-galang na hari, ako'y inaalipusta. Wala akong kinalaman sa balak ng ikatlong prinsipe na magrebelde. At saka, ako pa ang naghandog sa kanya para sa iyong mahabang buhay. Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Akala mo ba bobo ako? Mahal na Ginoo, kalmahin mo ang iyong galit. Sino ka naman? May karapatan ka bang makipag-usap dito? Mahal na Ginoo, ito po ang aking anak na si Suyuru. Dumating po siya upang bumati sa inyo. Si Suyuru. Hindi ba siya yung nakipag-ugnayan sa ikatlong prinsipe? Babaeng anak ng Su pamilya. Mali ang sinasabi ng kanyang kamahalan. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga tsismis sa bayan. Ang aking anak na babae ay ipinanganak na may mahalagang kapalaran. Oh. Ayos, totoo ang sinabi ng guro ng bansa. Talagang may dalang magandang kapalaran si Yuru. Parang isang diyosa na bumaba mula sa langit. Sublime ang mga biyaya ng inyong kaharian. Mahalaga ang kapalaran ni Yuru. Ito ay isang biyayang ipinagkaloob ng langit. Naway lagi siyang makasama ng inyong kaharian. Tiyak na makatutulong ito sa inyong kalusugan. At sa mahabang buhay. Pakiusap, mahalika, bigyan mo ng titulong diyosa ng ulan. Sige, 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 pinapayagan ko, halika, 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 diyosa, lumapit ka. Makipag-ugnayan ka sa akin. Narito na ang maliit na babae. 陛下， Mahalika. Maganda. Su Yunxiang, 上 maghintay ka sa akin. Mag-aalay tayo ng insenso, magdasal para sa kapakanan ng lahat ng tao sa mundo. Ikaw at si Ginooye ay bagong kasal. Ako rin ay nagdarasal para sa inyo, mag-asawa. Naway magtagal ang inyong pagmamahalan. Naway maging masagana ang inyong biyaya. Salamat po, Emperatrice. Ako rin ay nananalangin sa mga Diyos. Pagpalain po ninyo ang Emperatrice. Pagpalain ng kapayapaan at kalusugan. Ipanalangin mo ang ating dakilang Chu. Naway maghari ang kapayapaan at kasaganaan. Prinsesa ng Diyosa, lahat ay naayos na. Ang langis ay ibinuhos na sa paligid ng silid ni Su Yunxiang. Ang mga pinto at bintana ay naitaga mula sa labas. Naghihintay na lamang sa hangin sa gitnang gabi. Itapon ang sulo. Magaling ang ginawa mo. Su Yunxiang, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Dalhin ang tao dito. Suyuru, ano ang gagawin mo? Siyempre, para sa akin at sa aking ina, maghihiganti ako. Noong nakaraan, pinalampas kita ng may kabaitan. Ikaw ay nagbigay ng kabutihan ngunit nagpasalamat ng masama. Ako ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Kung hindi ko nais na pagdurusin ang iyong ina at anak, 折磨你们母女， matagal ka ng patay. Ang mamatay sa aking mga kamay ay isang biyaya para sa iyo. 是你的福分。 Ito ay isang sining ng mga puppet. Ay naku, bumabaha na.
Sunugin mo na hanggang maging abo. Su Yunshan, tingnan natin kung gaano kakayabang. Nakapako ang mga bintana at pinto. May balak bang saktan ako? Tulong! May tao ba? Asawa, ikaw na naman ang nagprotekta sa akin. 苏姑娘，苏姑娘你在哪儿呢？那边没有人，快去，那边有。 Naku, nandoon pa ang Reyna. Maid, tulungan mo si Emperatrice. Maid, tulungan mo ang Emperatrice. 快救我！快救我！来这边，快别变身了！ Emperatrice, gisingin mo na. Emperatrice, 快拿水！快！这边，再快点！有水了，快！来了！快拿水！ Emperatrice, gisingin mo na. Magsugo agad ng doktor. Seremonya ng panalangin sa Yunmingguan. Naging dagat ng apoy at impyerno. Ang Emperatrice ay hanggang ngayon ay walang malay. Su Yunshan, ano ang iyong paliwanag? Sagot, mahal na Emperador. Ang inyong lingkod ay nakaligtas din sa apoy. Paano magiging usaping arson ito? Noong araw, ang prinsesa ay nagbuwis ng buhay upang iligtas ang Emperatrice na nagpasok sa apoy. Maraming mga gwardya ang makakapagsaksi. Sire, ang babaeng ito ay may masamang kapalaran na nagdadala ng kapahamakan sa ama at asawa. Ikalawang prinsipe, Ginoong Su, dahil sa kanyang malupit na kamatayan, ang apoy na ito ay talagang nagmumula sa kanyang galit, na nagdudulot ng parusa mula sa langit, na nagdudulot ng kapahamakan sa Emperatrice. Ako'y nagmasid sa kalangitan sa gabi, at nakita ko ang masamang bituin ng Angkan Su, na naglalabas ng apoy sa langit, na aking nakita ng sariling mata. Mula sa silid, unang sumiklab ang gintong apoy. Ang apoy na ito ay hindi pangkaraniwang apoy. Ito ay parusa mula sa langit. Mahal na hari, ako'y labis na nawalan ng aking ina. Alam kong ang babaeng ito ay isang panganib. Tiyak na ang kanyang galit ay umabot sa langit, kaya't siya ang nagdulot ng parusa mula sa langit. Hinihiling ko ang iyong matalinong paghatol. Patayin ang babaeng ito, upang mapanatili ang kapayapaan ng bansa. Mangyaring patayin ang babaeng ito, mahal na Emperador. CJ, agad kong ipapasa ang utos. Narito na ang inang Emperatrice. Hindi na kailangang suriin pa. 备再查了。 Si Yunshan ay hindi alintana ang buhay o kamatayan. Iniligtas niya ako mula sa apoy. 火海里背出来， Naniniwala ako sa kanya. 信他。 Nasarado ang pinto dahil sa apoy, naiipit ako sa apoy. 被困火海， Sumuntok sa kisam at nawalan ng malay. 昏迷不 Si Ginosu ay nagsugal at pumasok sa apoy. 前，顶着大火冲进火场将， Iniligtas niya ako, kung hindi, matagal na akong naging uling. 早就烧成焦炭了。 Ganito kalaking kabayanihan, hindi niyo pwedeng siraan. 一共岂容你们污蔑？ Rina Dowager, 姑娘你好， siguradong nagkaroon ka lang ng hallucination nang ikaw ay nakatulog noon. Ang babaeng ito ay isang sumpa. Kung hindi, bakit ang apoy ay napakalakas? Lahat ay nasugatan. Samantalang siya ay walang kahit isang sugat. Tama ang sinabi ni Consort Ru, Emperador at Rina Dowager. Siguradong ang babaeng ito ay reinkarnasyon ng demonyo na gumagamit ng masamang mahika para lokohin ang tao. Yung proteksyon na demonyong liwanag ay patunay na yan. Huwag kang magbulaan. Ang asawa ni Ginoong Su ay isang kakaibang tao talaga. May dala siyang bagay na pangprotekta sa sarili. 食物相赠， Hindi ninyo pwedeng gamitin ito para maglagay ng kasinungalingan. Ako ay nanunumpa ng aking buhay. Si Ginoong Su ay hindi isang demonyo o masama. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan ito. 改日再议。 Magpahinga na. Si Empress Dowager ay buong puso na inaalagaan ang engkanto. Para siyang naluloko na talaga. Your Majesty, sa totoo lang, ang nagpasimula ng sunog. Hindi si Su Yunshan, kundi ang kanyang ina si Sushai. Oh, may ebidensya. Meron. Mahal na hari. Ang Qintianjian ay may salamin sa pag-obserba ng langit, na makakakita ng lahat sa mundo. Ang tanawin ng pagsunog ng mga Su sa araw na yon ay naitala na rito. Okay, kung may sapat na ebidensya,
Bukas, ipag-utos na hulihin siya. Mahal na hari, 陛下， napansin ko na may alon ng kapangyarihan sa katawan ni Su Yunxiang. Maaari mong ihandog ang kanyang ina at anak. Bilang sakripisyo kay Yongming Xiangxian. 明上仙， Maaaring pahabain ang buhay ng mahal na hari ng 10,000 taon. Higit sa 1,000 taon. Mayroon siyang espiritu ng langit sa katawan niya. Ginoo, ang kamangha-manghang paraan ng Diyos ang babae. Hindi mo dapat palampasin. CJ, Diyos ang babae. Panginoong Pantas. Mabilis, hulihin niyo siya. Huwag na huwag ipaalam sa Emperatrice. Bukas sa templo. Magbubukas ng altar. Puno ng buwan, nahanap mo na ba ang aking ina? 娘下了， Wala pa, naghanap na ang mga gwardya. 都去找了。 Ginoong Su, inaanyayahan ka ng Emperatrice. Inaanyayahan ka ng Emperatrice na dumalo sa seremonya sa Yongming Temple. Nauna nang umalis si Lola Su. Umalis na rin ang nanay ko. Ang galing, pupunta na ako agad. Sama mo ang mga bodyguard, mag-ingat sa daan. Talagang kayang pahabain ng ganitong palasyo ang buhay ng hari ng 100 taon. 怎么可能？此阵名为怡情永富大阵， Gamit ang kanilang mag-ina na isakripisyo kay Yunming Xiangxian. 明上仙， Ibibigay nito sa akin at kay Yubichuan ang walang hanggang pag-isang 是 dibdib. 姻缘。 Na-inlove ka kay Yubichuan? 你爱上叶北川， Hindi. Pinapagawa ko siyang ma-inlove sa akin. 爱上我， Maging isang tapat na aso ko. 挑我的忠曲。 Hahaha. Suwabe, 2 ibon sa isang bato. 12鸟， Nakalutas na sa Su Yunxiang, nakalutas na rin kay Yubichuan. 叶北川， Dumating ng tama. Kunin mo. Huwag gumalaw, sino ang may lakas na galawin ang ating hari? Kayo na naman. Ngayon ay mararanasan nyo ang lakas ng mag-ama namin. 妇女的厉害。 Tao. Nanay, anong ginagawa mo dito? 你怎么在这儿？ Nanay, sino ang nagbihag sa'yo? 谁把你绑起来了？ Bitawan mo ako. Suyuro, bitawan mo ako. Ano na naman ang balak mo? Anong balak? Naghihintay na ang malaking palabas na ikaw ang magbubukas. Hahaha. Narito na ang emperador. 陛下， Anong kasalanan ang nagawa ng iyong lingkod? Bakit ako sa pilitang dinala sa altar sa liwanag ng araw? 这祭坛， 你母 Ino mo ay sinunog ang templo. 道观， Binabastos ang Diyos. Nanghahasik ng plano na saktan ang Empress Dowager. Ito ay isang malaking kasalanan ng pagpatay sa siyam na angkan. Ang pambansang guro ay magbibigay ng ebidensya. Sumusunod sa utos. Hindi ito maaaring mangyari. Inay. Nanay, magsalita ka naman. Sabihin mo sa akin. Hindi ikaw ang naglagay ng apoy. Ang ebidensya ng pambansang guro ay peke. Su Yunxiang, matibay ang ebidensya. 也正如山 Ano pa ang masasabi mo? 何话可说？ Tawagin ang tao. Nagsimula na ang ritual ng pag-alala. 开始， Tumigil ka. Sino ang tatangkang gawin? Emperatrice. Huwag mong akalain hindi ko alam. Yung maliit na pilya na si Suyuro, 这个小贱人，五次 5 beses na niyang tinangka na saktan ang kanyang ate. Ang tagapayo ng estado ay ang kanyang sariling ama. Sila ay magkakasama. 一伙的， Emperador, naguguluhan ka. 你糊涂啊！ Inay, bakit ka nandito? 您怎么来了？ Kung hindi ako dumating, 是不来， magkakaroon ka ng malaking pagkakamali. Si Yunxiang ay napakabait na bata. 孩子 Ang kanyang asawa ay may kakayahang parang Diyos. 前修为， Gusto mo bang pilitin silang maging ating kaaway? 敌人吗？ Ang matibay na ebidensyang ito mula sa Mother Guo ay parang bundok. Huwag kang magpapaniwala dyan, parang bundok na ebidensya. Ayaw kong maniwala. Maliban na lang kung aminin mismo ni Su na siya ang may kasalanan. 他的罪行 Isang babae. 妇人， Paano niya masusunog ang templo? Kitang-kita ang pagkalito sa mukha niya. Malinaw na binigyan sila ng gamot. Nalilito na. Mahal na inang Emperatrice. May paraan akong ma-verify kung ang ina at anak na ito ay hindi ang nag-apoy. Maaari tayong humiling sa mga espiritu ng langit na magbigay ng tanda. Nais kong gamitin ang lahat ng aking natutunan upang makipag-ugnayan sa langit at lupa, upang ang mga Diyos ay magbigay ng tanda. Tingnan natin kung sino talaga ang sumira sa Yunming Guan at ang nagsakit kay Empress Dowager. 娘娘， CJ,
Mag-ina na si Su. Ang pinagmumulan ng masasamang espiritu. Sinunog ang templo. Dapat parusahan ng langit. Tiyak na isang engkanto siya. Kahit ang mataas na Diyos ay nagbigay na ng malinaw na pahayag. Parusa mula sa langit. Hanggat hindi siya mapuksa. Hindi magiging matiwasay ang bansa. Su Yunsiyang. Kahit ang mataas na Diyos ay nagsabi na ikaw ay isang malas. Anong masasabi mo pa? Ito ay peke. Tiyak na ito ay gawa ng pambansang guro at tagapagsubok. Walang hiya. Ang tatlong Diyos ay nagpakita. Paano mo kami maaalipusta? Pambansang guro, Diyosa, I activate ang array. Ihandog ang Diyos. Bitawan mo ako. Hindi ako makasalanan. Hindi ako. Sa tingin ko, may kakaiba sa pangyayaring ito. Kailangan talaga itong imbestigahan ng mabuti. Ina, magsimula ka ng bumalik at magpahinga. Nandito ang anak ko. Magtiwala ka lang. May tao. Pagbati sa Emperatrice. Su Yunsiyang, malapit na ang iyong kamatayan. Si Ibichuan ay mamahalin ako magpakailanpaman. Magiging isang alalay ko siya. Suyuru, hindi ka lang basta makakasakit sa akin. Kailangan niyang harapin si Bichuan. Hahaha. Hindi mo pa alam, di ba? Ang aray na ito ay ang mahika ng paglipat ng damdamin at walang hanggang pagkakabihan. Ang tunay na damdamin ni Ibichuan para sa'yo ay ililipat sa akin. Ang kapalit ay ang iyong buhay. Napakawalang hiya. Mamatay na ako. Bitawan mo ang nanay ko. Haha. Matagal nang patay ang nanay mo. Matagal ko na siyang ginawang isang buhay na patay. Isang puppet. Ikaw. Inay. Suyuru, hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Su Yunsiyang, huwag nang magpasakalye. Pagpapalit ng damdamin tagumpay. Ay. Ibichuan. Halos na akong mamatay. Hindi ka pa rin nagpapakita. Ay. Alam kong nakikita mo ako. Suyuru. Ikaw na naman. Kuya Bichuan, dumating ka na. Parang isang Diyos na bumaba mula sa langit. Ikaw ba ay darating para pakasalan ako? Lumayas ka. Ikaw, masamang babae. Paulit-ulit mong pinapahamak ang asawa ko. Akala mo ba patay na ako? Kapatid na Bichuan, ano nung sinasabi mo? Ako ang iyong tadhana. Ako ang iyong asawa. Asawa, sa wakas ay dumating ka para kunin ako. Namatay ang aking ina dahil sa kanya. Sino ang taong ito? Siya si Ibichuan. Bakit siya umakyat sa altar? Ibichuan, bumaba ka na agad. Sa harap ng emperador, naglakas loob ka pang gumawa ng kalokohan. Ang emperador ay isang insekto lamang. Walang hiya, tao, pigilan siya. Banal na guro, diwata, nasaan ang isang Yunming Xiangxian na inyong inanyayahan? Ginamit niyo ang buhay ng tao para maghandog, dumating ako. Ngunit hindi niyo nakikilala ang tunay na Diyos sa harap. Ako mismo ang Yunming Xiangxian. Malugod na tinatanggap ang Xiangxian. Alam ko na ikaw ay. Asawa ko, alam ko na ikaw ay. Bakit ganito? Hindi ko akalain na gagamit ako ng itim na mahika sa isang diyosa. Ako si Yunming. Kayo'y bulag at bingi. Pinapayagan ang supamilya at ang pambansang guro na paulit-ulit na akusahan ang aking asawa. Anong parusa ang nararapat dito? Pinatay ni Suyuru ang supamilya. Ginawa itong puppet. Gamitin ang soul bell para kontrolin ang pagsunog. Nagsimula ang apoy sa Yunming Temple. Nasaktan ang walang kasalanang Emperatrice. Si Suyuru ay may parusang kamatayan. Hindi ganito. Hindi ko ito ginawa. Hindi, lahat ito ay kasinungalingan. Punong pari ng Yunming Temple. Nagsilbi ka sa akin ng maraming taon. Ngayon ay nagpapanggap kang may utos mula sa akin. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Patawad, makapangyarihang isa. Patawad, makapangyarihang isa. Emperador ng Dachu. Ikaw ay naimpluwensyahan ni Suyuru. Nakontrolin ang iyong isipan. Iginagalang siya bilang isang Diyos. Nais mo pang gamitin siya upang pahabain ang iyong buhay ng 100 taon. Talagang ang tanga-tanga mo.
At ang iyong pinaka-pinagkakatiwalaang hukom ng bansa ay kasabwat din ni Suyuru. 我的同谋。 Naglakas loob kayong magtulungan upang lokohin ako. Malaing kanto. 不负啊！ Patawarin mo kami, dakilang diwa. 命啊！ Ang mga maliliit na tao ay pinipilit. 被逼的， Lahat ay dahil sa guro ng bansa. 是过失， Siya ang gumamit ng masamang mahika para kontrolin ako. 控制了我。 Tumahimik ka. Isang basura na nagbebenta ng sarili para sa kapakinabangan. Ay, Yibichuan. Kahit na totoo ka, ano naman? Ngayon, ang aking posisyon ay magdadala ng pagkawasak sa lahat. Kailangan din kitang dalhin sa aking likuran. Ang mga langgam ay nanginginig sa puno. Kapatid na Bichuan, ako ang iyong asawa sa nakaraang buhay. Si Suyun siyang ang iyong kaaway. 你的敌人。 Talaga. Ito ang sinasabi mong nakaraang buhay. Pasensya na, nagkamali ako, pakiusap, patawarin mo ako. Tita, pakiusap, pakisuyo, pakawalan mo si kuya. Inay. Ikaw ay mabait at mapagbigay sa buong buhay mo. Sayang, ang kabutihan mo ay walang katumbas. Hindi na ako muling gagaya sa inyo. 您的后尘 Wakasan na ang kasamaan. 不弃，这就 Ngayon, maghihiganti na ako. 报仇。 Sinungaling, niloko ako. Amo ng langit, lumabas ka dito para magbayad. Hehe, lahat ng yun para sa ikabubuti mo. 是为你 Kailangan mong makaranas ng paghihirap para makita ang tunay na damdamin. Alam mo na lang na niloloko mo ako. 把我。 Ginoo, dito na ba ang magiging bahay natin magpakailan pa man? 就是我们俩今后的家。 Naman, ang damdamin at pagnanasa ay hindi hadlang. Kundi pinapanday ang apoy ng puso sa daan. Halika, yakapin mo ako.